4 na matutulis na palaso ang lumitaw mula sa gitna ng himpapawid at mabilis na lumipad. Napakabilis nila. Pakiramdam ni Lin Moyo ay para silang mga kidlat. Kahit sa paningin niya, hindi niya makita ng malinaw. Mula sa kanyang pananaw, tumama na ang palaso sa kalaban pagkaalis pa lang nito sa pana. Medyo nagulat siya sa puso. Ang bilis nga, mabilis ding lumipad ang detection. Wind Sprite, Monster, Elite, Enhanced, Antas, 43 lakas, 20,000 bilis, 30,000 espiritu, 30,000 katawan, 30,000 skill, Whirlwind Ball katangian, Wind Element Immunity, Physical Damage Reduction 50%. Ang Wind Sprite ay hindi isang purong elemental na halimaw, kaya hindi ito ganap na immune sa mga physical attack. Bukod dito, ang atake ng Skeleton Archer ay hindi rin purong physical damage, tila may kasama itong kaunting lightning element. Isa itong pinagsamang atake, 4 na matutulis na palaso ang tumama sa target ng sabay, gumawa ng malakas na ingay. Pagkatapos ma-atake, mabilis ang reaksyon ng mga Wind Sprite. Ang kanilang agility attribute ay 30,000, hindi maliit. Hindi lang iyon, napakabilis din ng kanilang reaksyon. Malaking halaga ng wind element ang sabay-sabay na nagsimulang magtipon sa harap ng 4 na Wind Sprite. Isang whirlwind ball ang mabilis na nabuo. Fat, isa na namang matinis na tunog ng banggaan. Wala pang isang segundo, ang ikalawang bugso ng atake mula sa mga Skeleton Archer ay tumama na sa target. Ang skill ng 4 na Wind Sprite ay mabilis na nasira. Nahulog sila sa estado ng pagkahinto sa isang iglap. 4 na sunod-sunod na atake pa. Sa maikling isang segundo na nahinto ang mga Wind Sprite, umatake ng tuloy-tuloy ang mga Skeleton Archer ng 4 na beses. Kill. 4 na kill notification ang sunod-sunod na lumitaw. Napatay na ang 4 na Wind Sprite. Pagkatapos ng skill na Army Enhancement, ang attack frequency ay 3 palaso bawat segundo. Sa esensya, ang attack frequency ay katumbas ng Skeleton Warrior, mas mabilis ng kaunti kaysa sa Skeleton Mage. Ang attack power ay ayos din. Bagaman hindi pa rin katumbas ng Skeleton Warrior, kaya nitong magsagawa ng mga ranged attack na may control sa target na may 100% hit rate. Mas mataas ang epekto. Mabilis na nagkalkula si Lin Moyo at natuklasan niyang posibleng mas mataas pa ng kaunti ang attack efficiency ng Skeleton Archer kaysa sa Skeleton Warrior. Sunod, sinubukan niya ang bagong skill ng Skeleton Mage, Elemental Barrage. Wala itong trajectory, direkta itong sumasabog sa katawan ng target. Bukod dito, mayroon din itong control characteristic. Higit pa rito, kapag sumabog ito, nagdudulot ito ng pinsala sa loob ng 10 metrong radius mula sa target. May kakayahan itong atake sa isang lugar. Kahit na atake mula sa Skeleton Archer o atake mula sa Skeleton Mage, parehong hindi maiiwasan. Kapag na-control na, kailangan lang tiisin. Napakalaki ng lakas ng skill ng Skeleton Mage. Para patayin ang isang level 43 Wind Sprite, kailangan ng Skeleton Archer ng 6 na palaso, samantalang ang Elemental Barrage ng Skeleton Mage ay kailangan lang ng 3 beses. Pareho lang ang epekto ng dalawa. Ang Archer ay nangangailangan ng 2 segundo para sa 6 na palaso, habang ang Skeleton Mage ay nangangailangan din ng 2 segundo para magpakawala ng 3 beses. Gayunpaman, pagdating sa burst power ang Skeleton Warrior pa rin ang pinakamalakas. Ang bagong skill na Berserk Barrage ay kayang patayin ang isang level 43 Wind Sprite sa Nightmare difficulty sa isang iglap. Pagkatapos subukan ng Undead Army, sinimulan ni Lin Moyo na subukan ang sarili niyang bagong skills. Sa pagtaas ng husto ng Spirit Attributes, pagtaas ng skill level, at dobleng bonus, mula sa Comprehensive Enhancement, ang lakas ng Soul Flame at Bone Spikes ay tumaas ng husto. Ang Poison Starburst ay maganda ring gamitin. Kapag isinama sa Curse of Senility, perpekto itong panggrupo. Kahit walang Undead Army, si Lin Moyo mismo ay may napakalakas na kakayahang atake at pumatay.
Kung isasama pa ang Undead Army sa Curse of Senility, kayang niyang patayin ang lahat sa isang iglap. Sa loob ng Nightmare Difficulty Dungeon na ito, ang pagbaril ng Skeleton Archer sa mga Wind Sprite na nasa ilalim ng sumpa ay parang pagbaril lang ng ibon. Bawat palaso, isang patay. Pagkatapos ng pagsubok, lubos nang nauunawaan ni Lin Moyo ang kanyang combat capabilities. Huminga siya ng malalim. Maaari nang magsimula sa seryosong pag-clear ng dungeon. Masyado na siyang nag-aksaya ng oras sa Wind Elemental Dungeon, wala nang silbi, ang magtagal pa, kapag nalampasan na ang Nightmare Difficulty. Tinago niya ang Undead Army, at agad na umalis sa dungeon. Ni-reset niya ang oras at pumasok muli. Opisyal nang nagsimula ang pag-clear ng dungeon. Umalis si Lin Moyo sa dungeon at pumasok muli. Ilang segundo lang siyang lumitaw sa dungeon hall. Gayunpaman, agad siyang nakilala ng mga nakabantay. Hindi umalis si Godlin. Mahigit isang araw na siyang nasa dungeon. Hindi siya nag-clear ng dungeon, ano kayang ginagawa niya? Alam ko na. Tiyak na katatapos lang mag-job change ni Godlin, nagsasanay siya ng skills sa loob ng dungeon. Pero hindi ba't sa skill training room dapat magsanay ng skills? Siguro espesyal ang skill ni Godlin, kailangang sa dungeon sanayin. Nagkagulo ang mga tao, lumitaw ang iba't ibang hula at opinyon. Samantala, sinimulan na ni Lin Moyo ang kanyang pag-clear ng dungeon pagkatapos ng ikalawang job change. Napakalawak ng Whirlwind Plains, hindi man lang makita ang dulo nito. Kailangang pumili ng isang direksyon para sumulong. Gayunpaman, malaki ang posibilidad na maliga. Ngunit para kay Lin Moyo, hindi ito problema. Ang dalawang grupo ng Undead Army ay kumalat isang malawak at walang katapusang hukbo ng 12,000 skeletons pumunta sa lahat ng direksyon. Ang mapa ng dungeon ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Lahat ng mga lugar na hindi pa na-explore ay unti-unting naging malinaw. Ang Platinum Tier Skeletons, ang control distance nila ay tumaas ng husto. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ni Lin Moyo kung ano ang limitasyon ng control distance. 15 kilometro, 20 kilometro. Sa wakas, isang grupo ng mga skeleton ang maingay na nakarating sa gilid ng dungeon. Ang buong Whirlwind Plains ay bilog, may radius na mga 25 kilometro. Iisa lang ang uri ng halimaw sa loob ng kapatagan, ang Wind Sprite. Sila ay nasa grupo ng 3 o 4, kalat-kalat sa iba't ibang lugar sa kapatagan. Kung pagsasama-samahin, mahigit 1,000 rin sila. Paminsan-minsan ay mayroon ding mga Wind Sprite na nag-iisa. 1,000 halimaw na kalat-kalat sa isang bilog na kapatagan na may radius na 25 kilometro, sa katotohanan ay napakaluwag. Kung ang pumasok dito ay isang grupo ng 6 na tao, halos imposible nilang mapuksa lahat ng halimaw sa kapatagan na ito. Tanging ang Undead Army lang ni Lin Moyo ang makakagawa nito. Ang mga skeleton ay tumakbo sa buong kapatagan. Sa wakas ay natagpuan nila ang daan patungo sa susunod na yugto, sa gilid. Sa mga sandaling ito, ang mga Wind Sprite sa loob ng kapatagan ay ganap ng napuksa. Pagkatapos mapatay ang 4 na Wind Sprite na nagbabantay sa pasukan, wala nang natirang halimaw sa Whirlwind Plains. Sa sandaling ito, bahagyang yumanig ang dungeon. Bahagyang ngumiti si Lin Moyo, lumitaw ang isang ngiti. Nag-upgrade na. Alam niya ang mekanismo ng pag-upgrade ng Whirlwind Plains. Hindi ito katulad ng naunang Fire God Dungeon at Water God Dungeon. Para ma-activate at ma-upgrade ito, hindi kailangang pumatay ng mabilis, kundi kailangang pumatay ng malinis. Kailangan lang mapatay lahat ng halimaw sa Whirlwind Plains, at mag-upgrade ang dungeon. Sa mga sandaling ito, mahigit 1 oras nang nasa loob ng dungeon si Lin Moyo. Sa labas ng dungeon, ang mga estudyante ay nagpakita ng pagkadismaya. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi rin na-activate ni Godlin ang pag-upgrade ng dungeon. Mukhang hindi rin pala lahat kaya ni Godlin. May mga bagay din pala siyang hindi magawa. Sa bagay, katatapos lang mag-second job change ni Godlin. Bagaman may ranggo siyang God General,
Kumpara sa ibang God Generals, mas mababa pa rin ang tunay niyang kakayahan. Siguro noong nakaraang beses na nagtagal si Godlin ng isang araw sa loob, iniisip niya talaga kung paano ay upgrade ang dungeon. May ilang nagsimulang mang-asar. Ang pagkabigo ni Lin Moyo ay nagdulot sa kanila ng kasiyahan. Mararamdaman ang matinding inggit sa kanilang mga salita. May ilang hindi gusto si Lin Moyo, ngunit mayroon ding nagsalita para sa kanya. Normal lang na hindi ma-upgrade ang dungeon. Kailan pa naging simple ang pag-upgrade ng dungeon? Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng iba't ibang mekanismo? Nakapunta na ako sa Whirlwind Plains dati. Nakakagulat ang lawak ng mapa nito. Napakahirap talagang patayin ang sapat na bilang ng mga halimaw sa maikling panahon. Oo nga, kung kaya mo, bakit hindi mo gawin? Magkabilang panig, parehong naniniwalang tama sila at may kanya-kanyang katwiran. Biglang gumalaw ng napakabilis ang Whirlwind Dungeon entrance mechanism. Umihip ang malalakas na aipo-aipo, lumilikha ng umuugong na tunog. Ang malakas na hangin ay umikot sa loob ng dungeon hall at lumabas, umaakit sa atensyon ng lahat. Ang mga nagsasabi kaninang hindi kaya ni Lin Moyo ay nanlaki ngayon ang mga mata. Nag-upgrade ang dungeon. Nagawa talaga ni Lin Moyo. Ang mga laging panig kay Lin Moyo ay nagpakita ng tuwa, habang ang mga naiinggit kay Lin Moyo ay naging napakapangit ng itsura, tumalikod at umalis. Ang pasukan ng Whirlwind Plains, upgraded part, ay isa ring wind tunnel. Isang wind tunnel na may napakakapal na wind element. Naglakad si Lin Moyo sa hangin. May kaunting paggalaw sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang naglalakad siya sa bulak. Napakakakaiba ng pakiramdam. Tinago na ang undead army. Dinala siya ng hangin pasulong, lalong gumaan at naging payapa. Lumipad si Lin Moyo sa hangin, papalayo sa lupa. Ang Whirlwind Plains sa kanyang paningin ay paliit ng paliit, hanggang sa tuluyang maglaho. Sa harap ni Lin Moyo ay lumitaw ang isang bagong kapatagan. Hindi malaki ang bagong kapatagan na ito, mga 5 kilometro lang ang diameter. Kumpara sa Whirlwind Plains kanina, mas maliit ito ng malaki. Ngunit ang bagong kapatagan na ito ay lumulutang sa gitna ng himpapawid. Sa ilalim nito ay isang higanteng aipo-aipo. Ang aipo-aipo ay tumataas, lumilikha ng napakalaking lakas at sinusuportahan ang buong kapatagan. Nang makita ang tanawing ito, humanga si Lin Moyo. Gaano kalaking lakas kaya ang kailangan para makalikha ng ganitong sitwasyon? Ang tanawin sa harap niya ay lubhang nakakagulat. Ang aipo-aipo na nagbubuhat sa kontinente ng kapatagan ay parang isang himala. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang pinagmulan ng pangalang Whirlwind Plains. Dinala siya ng hangin pataas sa kapatagan. Pagkatapak pa lang niya sa lupa, isang nakakaginaw na aipo-aipo ang direktang sumugod sa kanya, humahampas ng malakas sa kanyang katawan. Ang aipo-aipo ay humihiwa na parang talem. Nagliwanag ng husto ang bone armor, gumagawa ng kumakalansing na tunog. Hinaharangan ng aipo-aipo, humakbang si Lin Moyo ng ilang beses pasulong, binalewala ang aipo-aipo. Sa wakas ay nakita niya ng malinaw ang kapatagang ito. Dito, saan man ay may aipo-aipo, makakapal na aipo-aipo. Walang halimaw. Biglang napatingin si Lin Moyo sa aipo-aipo na patuloy na humahampas sa kanya. Ngayon niya lang naintindihan, ito pala ang kalaban. Lumipad ang detection. Whirlwind Spirit, Monster, Elite, Hell Difficulty, Antas, 44 na lakas, 40,000 bilis, 40,000 espiritu, 10,000 katawan, 50,000 skill, Whirlwind Attack katangian, Wind Element Immunity, Physical Body Immunity. Nag-upgrade ang dungeon, lumakas din ang mga halimaw sa loob. Ang Hell Difficulty Elite Monster sa level 44, ang kabuoang attributes ay umabot na sa 140,000. Ang Constitution ay umabot sa 50,000. Idagdag pa ang dobleng immunity sa parehong wind element at physical body, na naging dahilan para mawalan ng silbi ang mga berserk skeleton warrior.
Ang attack power ng mga skeleton archer ay humi na rin ng malaki. Mabuti na lang at mayroon pang mga skeleton mage. Hindi lang iyon, ang ganitong uri ng purong elemental na halimaw ay walang bangkay, kaya hindi magagamit ang corpse explosion. Si Lin Moyo ay veterano na, maraming karanasan. Alam niyang kailangan lang silang patayin isa-isa. Pag-isip pa lang niya nito, lumitaw na ang undead army. 4,000 skeleton mage ang nagsimulang pumatay ng mga halimaw. Sa ilalim ng skill boost mula sa Shaman General, ilang beses lang ng elemental barrage ay kayang ayusin ang isang whirlwind spirit. Ang buong hukbo ay nagsimulang lumaban ng mabilis. Walang pakialam si Lin Moyo kung may hadlang man o wala, buong lakas pa rin siyang sumulong. Saan man pumunta ang undead army, ang mga whirlwind spirit doon ay mabilis na napupuksa. Nakikita ni Lin Moyo na sa likod ng daan-daang whirlwind spirit ay may isang palasyo na lumulutang sa gitna ng himpapawid sa malayo. Malalaking tipak ng bato ang nakalutang din sa gitna ng himpapawid, bumubuo ng isang daan sa himpapawid patungo sa palasyo. Nag-uunahan ang undead army pasulong, mabilis na nakarating sa harap ng daan. Ang mga skeleton ay mabilis na tumalon sa mga tipak ng bato at dumiretso patungo sa palasyo. Sa mga sandaling ito, tumaas na ng malaki ang agility attribute ni Lin Moyo. Bagaman hindi pa rin katumbas ng Berserk Skeleton Warrior at Skeleton Archer, mas mabilis pa rin siya kaysa sa Skeleton Mage. Tumalon din siya, mabilis na gumalaw sa mga bato, at pumunta sa direksyon ng palasyo. Pagtalon pa lang niya sa panlabas na hagdanan ng palasyo, isang higanteng kamay ang direktang sumugod sa kanya. Ang kamay na iyon ay ilang beses pang mas malaki kaysa kay Lin Moyo. Ang malakas na hangin sa palad nito ay walang tigil na umuugong, parang isang matalim na talem. Hindi umiwas si Lin Moyo, hindi rin tumabi. Ilang Berserk Skeleton Warrior ang lumitaw sa tabi niya at sabay-sabay na nagpakawala ng skill, dala ang malalaking palakol, sumugod pataas. Vut, vut, ilang malalakas na tunog. Ang malalaking palakol ay kumislap ng matingkad na pulang liwanag, bumangga sa higanteng kamay. Isang nakakahindik na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang higanteng kamay ay duguan, mabilis na umatras. Nakita ni Lin Moyo ang isang napakalaking halimaw na may anyong tigre na nakaharang sa harap ng palasyo. Ang halimaw na anyong tigre na iyon ay halos 10 metro ang taas, ang balahibo sa buong katawan ay nakatayo, ang buntot ay nakaturo diretso sa langit, nakangisi at nakadilat ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng malakas na aipo-aipo. Ang napakakapal na wind element ay nagpakita ng kulay asul-berde. Para itong isang mahiwagang sandata na pumupunit sa hangin. Whirlwind Tiger, Chieftain, Elite, Hell Difficulty, Antas, 45 lakas, 60,000 bilis, 50,000 espiritu, 50,000 katawan, 50,000 skills, Whirlwind Claw, Stormburst katangian, Wind Element Immunity, Physical Damage Reduction 50%, Enhanced Vitality, Enhanced Speed nang makita ang attribute panel sa harap niya, wala nang pakialam si Lin Moyo. Ang attributes nito ay hindi man lang kasing taas ng isang Lord level boss, kaya hindi ito kapansin-pansin. Unang umatake ang Whirlwind Tiger kay Lin Moyo. Sumugod ito patungo kay Lin Moyo sa nakakagulat na bilis. Ang enhanced speed rate, kasama ang dati ng mataas na agility at wind element, ay nagpabilis sa kanya sa sukdulan. Lumikha pa ito ng mga after-image, lumampas sa limitasyon ng paningin ni Lin Moyo, kaya nahirapan siyang malaman ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman, hindi na kailangang malaman ni Lin Moyo kung nasaan ito. Isang pulang liwanag ang sumiklab. Skill, Curse of Senility. Hindi na kailangang eye target. Ang sakop, pagkatapos tumaas sa 5,000 metro, dahil sa comprehensive enhancement, ay sapat na para masakop ang buong palasyo, maging ang buong kapatagan sa himpapawid na ito. Agad bumagal ang Whirlwind Tiger, naapektuhan ng pagbaba ng bilis ng ilang 10 beses, 50x. Napakabilis, ang mga kilos nito ay naging mabagal.
Sa itaas ng ulo nito, agad lumitaw ang isang espada na kasing pula ng dugo. Sa hawakan ng espada ay may nakakabit na isang kadena, visual effect ng Curse of Senility. Ang dalawang uri ng sumpa, slow dagdag damage, ay pinagsama sa isa. Isang segundo pagkatapos, sabay na kumilos ang mga Skeleton Mage at Skeleton Archer. Tumanggap ang Whirlwind Tiger ng 4,000, dapat 200, beses ng Elemental Barrage sa isang iglap, kasama pa ang 4,000, dapat 200, beses na atake mula sa mga Skeleton Archer. Huling humiyaw sa sakit ang Whirlwind Tiger bago bumagsak sa lupa. Isang kagalang-galang na chieftain ng isang level 45 Hell difficulty dungeon, direktang napatumba sa isang iglap. Huminga ng malalim si Lin Moyo. Bagaman inaasahan niya ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigla. Hindi naman sa hindi pa siya nakakapatay ng boss sa isang iglap dati. Gayunpaman, noon, kailangan niyang gamitin ang skill na army buff para magawa ito. Sa bagay, ang army buff ay hindi niya sariling class skill. Malay natin, isang araw ay mawala ito. Mula pa sa simula, hindi kailanman nagkaroon ng intensyon si Lin Moyo na umasa dito. Kung maaari, ayaw niya itong gamitin. Pagpatay sa Whirlwind Tiger, EXP dagdag 1,600,000, nakuha, Whirlwind Gauntlets. Nakuha, Whirlwind Fragment, Whirlwind Gauntlets, Weapon, Platinum Tier, lahat ng attributes dagdag 1,000, nagpapataas ng skills ng Fistmaster type ng 60%. Whirlwind Fragment, 5 Whirlwind Fragment ay maaaring bumuo ng isang Whirlwind Crystal. Isang napaka-ordinaryong Platinum Tier weapon. Walang skill boost. Ito ay nasa pinakamababang uri ng Platinum Tier. Tiningnan lang ito ni Lin Moyo ng mabilis at itinapon sa storage space. Pagkamatay ng Whirlwind Tiger, hindi agad pumasok si Lin Moyo sa palasyo. Naghanap muna siya sa paligid. Mula sa karanasan niya sa Water God Courtyard Dungeon dati, alam niyang kung hindi siya magiging maingat, malaki ang posibilidad na may makaligtaan siyang ilang bagay. Naghanap siya sa paligid sandali. Mukhang wala namang ibang bagay. Pagkamatay ng Whirlwind Tiger, ang bangkay nito ay tinangay ng hangin. Maging ang mga bakas ng dugo ay pinatuyo ng hangin at ganap na naglaho. Walang laman ang pasukan papunta sa palasyo. Ang pintuan ng palasyo ay mas malinis pa, walang kahit isang alikabok. Maging pinong alikabok ay wala. Ang mga batong pader ng palasyong ito ay walang laman din, lubos na kabaligtaran kumpara sa Water God Courtyard. Mukhang gusto ng Wind God ang pagiging simple. Pero kung gayon, bakit niya ilalagay ang isang hiyas dito? Sa tuktok ng palasyo, may nakalagay na isang maliit at mahirap makitang hiyas. Naglalabas ito ng mahinang liwanag, bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng pader ng bulwagan na gawa sa asul na bato. Kung hindi titingnan ng mabuti, hindi ito mapapansin. Matalas ang mga mata ni Lin Moyo, kaya napansin pa rin niya ito. Kinuha ng isang skeleton warrior ang hiyas. Whirlwind Gem, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa wind element. May pagkakataong makakuha ng isang wind-type skill. Gaya ng inaasahan, ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Bahagya niyang ginalaw ang spirit power, inactivate ang Whirlwind Gem na ito. Isang umuugong na hangin ang dumating, walang tigil na umiikot sa paligid ni Lin Moyo. Ang tanging naririnig niya sa tainga ay ang ugong ng hangin. Pagkalipas ng 1 minuto, tumigil ang Aipo-Aipo. Hindi siya nakakuha ng skill, tanging ang immunity sa wind element ang tumaas. Nasa inaasahan na rin ito. Napakababa ng tsansang makakuha ng skill. Ang makakuha siya ng 2 skills mula sa Poison Gem at Light Gem ay napakalaking swerte na. Pagpasok sa malaking pintuan ng palasyo, nakita niyang napakalawak ng loob nito, ngunit napakasimple rin ng ayos. Ang sahig ng bulwagan ay gawa sa asul na bato, araw-araw na hinahanginan, napakinis na parang salamin. Maging si Lin Moyo, paglakad niya rito, ay nakaramdam na madudulas siya.
Sa dulo ng bulwagan ay may isang napakahabang pasilyo. Ang pasilyo na iyon ay patungo sa isa pang palasyo, mas mariinggol pa. Ang ganitong karangyan ay purong lawak, simple at payak. Walang masyadong dekorasyon, ngunit nagbibigay ito ng pakiramdam ng pambihirang presensya. Bigla, isang napakalaking aipo-aipo ang lumabas mula sa pasilyo, sinusubukang tanggayin si Lin Moyo. Hindi man lang nasugatan si Lin Moyo. Ang bone armor sa kanyang katawan ay nagliwanag at hinaranggan ang lakas ng aipo-aipo. 4,000 skeleton mage ang sabay na kumilos. Sa ilalim ng pinagsamang apoy, at elemental barrage, ang aipo-aipo ay naglaho sa isang iglap. Isang windball ang lumutang at dahan-daang bumagsak sa lupa. Medyo na-curious si Lin Moyo. Isang bagay na nahulog sa lupa. Isa palang windball. Hinawakan niya ito sa palad. Nararamdaman niya ang hangin na gumagalaw sa kanyang kamay. Naglalabas pa ito ng mahinang tunog, na parang may bumubulong sa kanyang tainga. Parang pinisil, malambot na parang bulak. Hindi niya kailanman naisip na maaari niyang hawakan ang hangin sa kanyang palad. Napakakakaiba ng pakiramdam na ito. Whisper of the Wind God, maaaring gamitin para gisingin ang Wind God. Pinaglaruan ito ni Lin Moyo sandali sa kamay at itinago. Ang pamana ng isang super god level na eksperto ang record ng dungeon ay tuluyang lumitaw, 15 minuto at 33 segundo. Para sa isang dungeon na may antas impyerno, hell difficulty, ito ay isang kahanga-hangang record. Napakabilis nito kaya't maraming tao ang nangailangan ng sandaling panahon para matanggap ang katotohanan. Muling lumitaw si Lin Moyo sa labas ng dungeon at pumasok muli. Paulit-ulit siyang nag-farm. Sa bawat pagpasok, nakakakuha siya ng 4 na piraso ng Cyclone Shards. Ang kanyang layunin ay 5 pagpasok para makakuha ng 20 piraso ng Cyclone, na bubuo ng kristal na Cyclone Crystal. 2 sa mga ito ay pagsasamahin upang makabuo ng banal na batong Elemental Godstone, habang ang 2 pa ay itatabi bilang reserba. Sa loob lamang ng 1 oras, natapos ni Lin Moyo ang 4 na pagtakbo. Ang kanyang oras ay napaka-stable, karaniwang tumatagal ng mga 15 minuto bawat isa. Isang takbo na lang ang kulang. Gayunpaman, hindi siya agad pumasok sa pagkakataong ito. Tumingala siya at tiningnan ang sarili niyang record, nag-iisip kung may mas mabilis pang paraan ng pag-farm. Hindi niya pinansin ang mga taong nakapaligid sa kanya, na lahat ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at bulag na pagsamba. Si Lin Moyo ay lubog sa kanyang sariling pag-iisip. Mabilis siyang nakaisip ng isang paraan na maaaring subukan. Hindi kailangan ng experience, puro bilis lang ang habol. Siguro pwede itong subukan? Sa simula pa lang, wala namang kahirapan ng pag-farm sa dungeon na ito, at hindi rin gaanong kalaki ang experience na nakukuha rito. Kung maaari, nais ni Lin Moyo na direktang patayin agad ang boss ng dungeon. Kailangan lang niyang makuha ang mga piraso ng Cyclone. Nagsimula siyang magkaroon ng ideya na habulin ang pinakamataas na layunin, ang pinakamabilis na oras. Muling pumasok sa dungeon. Lumitaw ang legion ng mga patay, Undead Legion. Nagsimula ang orasan. Nagpasya si Lin Moyo na tumalon sa likod ng isang kalansay na mandirigma, Skeleton Warrior. Matapos palakasin ng skill, humarurot ito sa pinakamataas na bilis patungo sa lagusan ng hangin, Wind Tunnel. Sa daan, hindi ito umiwas o lumihis, at hindi rin pumatay ng mga halimaw. Tanging layunin nito ay sumugod pasulong. Hinabol ito ng mga diwata ng hangin, wind sprites, sa buong daan, ngunit gaano man nila subukan, hindi nila maabyutan ang kalansay na mandirigma. Mas mabilis pa ang kalansay na mandirigma kaysa kay Lin Moyo. Sa loob lamang ng mahigit 1 minuto, nakatakbo na ito ng 20 kilometro. Tanaw na ang lagusan ng hangin sa malayo, pati na rin ang ilang mga walang kwentang halimaw na nagbabantay sa pasukan. Itinuro ni Lin Moyo ang kanyang daliri. Skill, sumpa ng panghihina, curse of weakening, aging. Agad bumagal ang mga diwata ng hangin na nagbabantay sa pasukan. Hindi na nila mapipigilan pa ang kalansay na mandirigma. Dala-dala si Lin Moyo, dumiretso ang kalansay na mandirigma papasok sa lagusan ng hangin. Sa sandaling ito, ang oras mula nang pumasok sa dungeon ay eksaktong 2 minuto. Tumapak sa daanan ng hangin, lumipad pataas. Matapos lumipad ng mga 2 minuto, sa wakas ay nakarating siya sa kapatagan sa himpapawid, Skyplane.
Hindi huminto ang kalansay na mandirigma, tumakbo ito na parang baliw sa buong daan. Isang pulang ilaw ang kumislap. Sumpa ng panghihina, bamalat sa buong kapatagan sa himpapawid. Ang bilis ng lahat ng espiritu ng cyclone spirits, sa loob ay bumagal. Agad sumunod ang pagsabog ng isa pang berdeng bola ng liwanag, kasunod ang makamandag na pagsabog, virulent poison explosion, skill, poison explosion. Matapos ang pangalawang job change, ang toxic star pill at curse of hemorrhage ay nagsanib upang bumuo ng bagong skill na ito. Lumawak ang sakop nito sa 100 metro, katumbas ng sumpa ng panghihina. Pareho silang sumabog sa iisang punto, at pareho rin ang sakop. Halos 1,000 halimaw sa kapatagan sa himpapawid ang sabay-sabay na nalason. Ang kapatagan sa himpapawid na dating asul ay nabahira ng kulay berde. Lahat ng espiritu ng cyclone dito ay nagliwanag ng berde. Tumatanggap sila ng pinsalang katumbas ng 20,000 puntos ng lakas bawat segundo sa loob ng 5,000 segundo. Alam ni Lin Moyo na hindi sila aabot ng 5,000 segundo, malamang kahit 100 segundo ay lampas na sa kanilang limitasyon. Ang kalansay na mandirigma ay patuloy sa mabilis na pagtakbo, kaya't ang mga espiritu ng cyclone na naapektuhan na ng sumpa ay hindi na ito maabyutan. Halos kalahating minuto ang lumipas, tumalon na ang kalansay na mandirigma sa unang lumulutang na bato, floating platform. Dala si Lin Moyo, sunod-sunod itong tumalon. Sa isang iglap, narating na nila ang plataporma sa labas ng palasyo. Hindi na hinintay na makapag-react ang tigre ng Cyclone Tiger, isang malaking bilang ng legion ng mga patay ang lumitaw at direktang umatake. Sa isang saglit, namatay ang tigre ng Cyclone. Pumasok sa palasyo, tinahak ang pasilyo, at direktang pumasok sa huling silid ng dungeon. Nakuha ang sakaya ng Diyos ng Hangin, Mount of the Wind God, hindi ito binigyan ng pagkakataong magising. Ang grupo ng mga kalansay ay kumilos na parang mga berdugo. Ang sakaya ng Diyos ng Hangin, na nasa kalagitnaan pa ng pananaginip, ay muling natulog ng mahimbing. Pagkatapos, isang malaking bilang ng impormasyon tungkol sa pagpatay ang lumitaw. Ang mga espiritu ng cyclone sa kapatagan sa himpapawid na tinamaan ng kanyang makamandag na pagsabog ay unti-unting namamatay, isa-isa. Tunay ngang hindi sila makatagal at tuluyang nalipol. Muling tumunog ang kampana sa bulwagan ng mga dungeon hall. Ngunit ang tunog ng kampana sa pagkakataong ito ay tila iba sa karaniwan. Ang tunog nito ay nagmamadali at apurahan, parang tunog ng babala. Paulit-ulit itong tumunog ng ten, daan-daang beses na walang tigil. Lahat ay nagtaka. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa naririnig ang ganitong uri ng tunog. May mga taong matagal nang tumatambay sa bulwagan ng mga dungeon, masasabing alam na alam nila ang mga patakaran dito, ngunit hindi pa nila naririnig ang ganitong tunog. Sira na ba ang kampana sa bulwagan ng mga dungeon? Nagbibiro ka ba? Paano masisira ang kampana rito? Isa iyang platinum grade na kagamitan. Kahit ikaw masira, hindi iyan masisira. Pero ano ang ibig sabihin ng ganitong tunog ng kampana? Ang karaniwang tunog ay sumisimbolo sa bagong record. Pero itong sunod-sunod na tunog, baka imbento lang. Sige, mag-imbento ka pa. Sa loob ng maliit na patio, courtyard, bahagyang nag-iba ang espasyo. Mabilis na dumating si Ning Tairan, Old Man Ning. Sa isang tingin, nakita niya si Yan Guangsheng. Nakakagulat na si Yan Guangsheng ay kasamang umiinom ng tsaa ni Bai Yiyuan. Ang matandang mukha ni Ning Tairan ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Alam niyang may alitan ng dalawang ito, paano sila nagkabati, at magkasama pang umiinom ng tsaa. Mabuti na nga lang at hindi sila nagsuntukan pagkikita nila. Matandang Ning, bakit napadaan ka rito? Nakangiting tanong ni Bai Yiyuan. Tumango rin si Yan Guangsheng kay Ning Tairan. Matandang Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Bumati si Ning Tairan sa dalawa at nagmamadaling nagtanong, si Lin Moyo, gumawa ng bagong record sa dungeon na Antas Impyerno. Bahagyang natigilan si Bai Yiyuan. Hindi ba't normal lang iyan? Hindi naman ito ang unang beses na nakabasag ng record si Xiao Yu, Little Yu affectionate term. Medyo hindi natural ang ekspresyon sa mukha ni Ning Tairan. Iba ito ngayon. Natatandaan niyo pa ba yung 600 taon na ang nakalipas? Yung mula sa Xia Jing Academy, Hakin Hokfu. Nag-isip sandali si Bai Yiyuan, ngunit hindi niya agad maalala. Hindi rin maalala ni Yan Guangsheng kung sino. Matandang Ning, kung may sasabihin ka, sabihin mo na ng diretso. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa.
Biglang nagsalita si Meng Anwen, 673 taon na ang nakalipas, si Jiang Yi ang dean ng Xiyajing Academy noon. Sumagot si Ning Tairan, oo, siya nga. Kumunat ang noo ni Bai Yuan. Naaalala ko siya ng malinaw. Noong panahong iyon, tinawag siyang pinakamahusay na henyo ng lahi ng tao, ang pinakamalakas na super god level na nilalang. Pagkatapos, hindi ko alam kung bakit, bigla na lang siyang nawala. Nagpatuloy si Meng Anwen, hindi nawala, kundi pinatay. Agad nagtanong si Bai Yuan, bakit hindi ko alam iyon? Sino ang pumatay sa kanya? Sino ang makakapatay sa kanya? Suminghal si Meng Anwen. Ano nga bang malalaman ng isang tulad mong hindi nagbabasa? Matandang Ning, ikaw na ang magsabi. Ang linya ninyo ang mas maraming alam na impormasyon. Nagsalin ng tsaa si Ning Tairan para sa sarili at direktang ininom ito. Noong panahong iyon, si Jiang Yi ay tinatawag na Yi Shen, God of Righteousness, Yi God. Ang kanyang propesyon ay Divine Light Swordsman, KMCTHN Kwang, may 2 talento, Dual Talent, 2 pag-akyat, Dual Ascension, isang mataas na antas na Legendary Grade Professional. Ang kanyang antas ay umabot na sa level 98, itinuturing na pinakamalakas na Super God level na nilalang. Noong taong iyon, isang malaking digmaan ang naganap sa kuta bilang siyam. Malawakang umatake ang mga demonyo mula sa Abyss, VCTHM, halos 100 Demon Lords ang lumahok sa labanan. Nasa panganib ang lahi ng tao. Sa panahong iyon, ang mga God level na eksperto natin ay 20 lamang. Napakalaki ng agwat sa bilang. Si Yi Shen, bilang pinakamalakas sa lahi ng tao, ay sumugod ng walang pag-aalinlangan. Mag-isa niyang nilabanan ng 50 Demon Lords. Hindi lamang niya napigilan ang pinakamalalakas, kundi nakapatay pa siya ng mahigit 30 Demon Lords, nagpakita ng walang kapantay na lakas sa pakikipaglaban. Ang labanang iyon ang naglatag ng pundasyon para sa lahi ng tao sa sumunod na mahigit 600 taon. Dinugtungan ni Meng Anwen si Ning Tairan, ang labanang iyon ay tinawag na labanan ng pundasyon. Si Yi Shen ay nabuwal din sa taong iyon. Labis ang paggalang ni Yan Guangsheng. Bakit hindi natin narinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa? Sumagot si Meng Anwen, hiniling ni Yi Shen. Namatay siya ngunit ayaw niyang malaman ng mundo, lalo na ng mga Demon Lord ng Abyss. Hanggat iniisip ng mga demonyo ng Abyss na buhay pa siya, hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Nagbigay ito ng mas maraming oras para sa lahi ng tao. Bumaba ang tono ng boses ni Ning Tairan. Kaya lahat ng impormasyon tungkol kay Yi Shen ay binura. Pagkatapos niyang mamatay, bumalik si Yi Shen sa Xiyajing Academy. Isinelyo niya ang lahat ng kanyang lakas, lumikha ng isang lihim na lugar. At ang lihim na lugar na ito ay nasa loob ng bulwagan ng mga dungeon. Ang patakaran na itinakda niya ay, kapag naabot ang isang tiyak na kondisyon, maaaring makapasok sa lihim na lugar. Ang kondisyong ito ay ang makumpleto ang isang dungeon na may antas impyerno sa loob ng 10 minuto. Kahit anong dungeon ay pwede. Bahagyang tumaas ang kilay ni Bai Yuan. Ang ibig mong sabihin, natapos ni Xiao Yu ang dungeon sa loob ng 10 minuto. Tumango si Ning Tairan, 8 minuto at 1 segundo. Itinurong niya ang kanyang daliri, at lumitaw si Lin Moyu sa isang screen. Bilang pinuno ng bulwagan ng mga dungeon, si Ning Tairan ay may malaking kapangyarihan, siya lang ang maaaring malayang manood ng sitwasyon sa loob ng mga dungeon. Sa screen, sa harap ni Lin Moyu, lumitaw ang isang pinto patungo sa lihim na lugar. Hindi na kailangang pag-usapan pa, ito na nga ang lihim na lugar na iniwan ni Yi Shen 673 taon na ang nakalipas. Nagmamadaling nagtanong si Bai Yuan, may iba pa bang sinabi si Yi Shen tungkol sa lihim na lugar na iniwan niya? May mga panganib ba? Umiling si Ning Tairan. Hindi alam. Walang anumang ibinunyag. Agad nagtanong si Yan Guangsheng, maaari bang magpadala ng tunog papasok sa dungeon? Nais niyang paalalahanan si Lin Moyu. Tumango si Ning Tairan. Maaari. Sa loob ng dungeon, medyo nalilito si Lin Moyu. Bakit may pasukan papunta sa lihim na lugar dito? Katatapos ko lang ng dungeon, bakit biglang may lumitaw na pinto papunta sa lihim na lugar sa harap ko? Alam niyang posibleng may dungeon sa loob ng lihim na lugar, ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya narinig na may lihim na lugar na lilito sa loob ng isang dungeon. Ang nangyayari sa harap niya ay salungat sa kanyang nalalaman. Mula sa pasukan ng lihim na lugar, naramdaman ni Lin Moyu ang isang marangal at medyo pamilyar na aura, ang aura ng isang god-level na eksperto ng lahi ng tao. Ang mga taong tulad ni Yan Guangsheng at Bai Yuan ay mayroon ding ganitong aura.
Patunay ito na ang biglang lumitaw na lihim na lugar na ito ay may kaugnayan sa isang god level na eksperto ng lahi ng tao. Xiaoyu, naririnig mo ba ko? Dumating sa kanyang tainga ang boses ni Bai Yuan. Opo, sagot ni Lin Moyu. Nagpatuloy ang boses ni Bai Yuan. Isinalaysay niya ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Yi Shen. Alam ni Lin Moyu ang pangalang Jiang Yi. Isa itong figure na nabuhay ilang daang taon na ang nakalipas at isa rin sa mga god level na eksperto. Gayunpaman, hindi niya alam ang mga detalye tungkol kay Jiang Yi. Nakita lamang niya ang pangalan nito sa kasaysayan ng mga kilalang tao noon. Hindi niya inaasahan na si Jiang Yi pala ang pinakamalakas noong panahong iyon, halos isang super god level na nilalang. Anong klaseng lakas sa pakikipaglaban iyon? Kaya pala ito ang lihim na lugar na iniwan ng ganoong klaseng tao. Hindi nakapagtataka na nararamdaman niya ang pamilyar na aura mula rito. Xiaoyu, wala pang sino mang nakakapasok sa lihim na lugar na ito. Ang sitwasyon sa loob, walang nakakaalam. Maaaring may mga pagkakataon, ngunit maaari ring may mga panganib. Ikaw ang magpasya kung gusto mong pumasok o hindi. Kinatawan ni Bai Yuan ang opinyon niya at ng ilang iba pa. Sa huli, kailangan ni Lin Moyu na tahakin ang sarili niyang landas sa hinaharap. Bagamat si Bai Yuan ang kanyang guro, hindi siya nito maaaring palaging gabayan. Kung ganoon, ang huling maaabot ni Lin Moyu ay hindi lalampas sa kanya. Ganoon din sina Bai Yuan, Yan Guangsheng, at maging si Meng Anwen, lahat sila ay may inaasahan sa hinaharap ni Lin Moyu. Ang desisyon ay nasa kamay ni Lin Moyu. Nag-isip sandali si Lin Moyu at nagpasya. Papasok ako. Naniniwala siyang hindi siya sasaktan ni Jiang Yi, isang kapwa kabilang sa lahi ng tao na sumunod sa kanya. Huminga ng malalim si Lin Moyu at mabilis na humakbang papasok sa lihim na lugar. Sa sandaling pumasok siya sa lihim na lugar, ang imaheng ipinakita ni Ning Tairan ay kasabay na naglaho. Wala nang paraan si Ning Tairan para makita ang sitwasyon sa loob. Ang mga mukha ng mga taong ito ay pawang seryoso. Ang mga susunod na mangyayari ay nakasalalay na lamang kay Lin Moyu mismo. Ito ang sariling pagpili ni Lin Moyu, kailangang igalang ito ng lahat. Sinabi ni Ning Tairan, mauuna na ako. Si Yi ay naglilinang pa, cultivating. Kailangan ko siyang tingnan. Nagtanong si Meng Anwen, gaano pa katagal bago lumabas si Yi. Umiling si Ning Tairan. Mahirap, sabihin. Depende sa progreso ng paglilinang ng batang iyon. Maaaring matagalan pa. Tumango si Meng Anwen at hindi na nagsalita pa. Muling nagsalita si Bai Yuan, pagbalik ni Yi, ipakasal na natin silang dalawa para magkaanak na. Kumaibat ng 2 beses ang kilay ni Ning Tairan, bumagsak ang gilid ng kanyang bibig. Bata pa si Yi. Ako nga na lolo niya hindi nagmamadali, bakit ikaw na tagalabas ang nagmamadali? Napatawa ng malakas si Bai Yuan. Hoy, aking magiging balay, sabik lang akong magkaroon ng apo sa tuhod. Sa sandaling ito, pumanig si Yan Guangsheng kay Bai Yuan. Balaeng Ning, gusto ko rin ng apo sa tuhod. Suminghal si Ning Tairan. Kayong dalawa, para kayong magkakutsabang ahas at daga. Kung gusto ninyo ng apo sa tuhod, gumawa kayo ng sarili ninyo. Galit na umalis si Ning Tairan. Ang kanyang pinakamamahal na apo ay parang isang napakagandang bulaklak, inalagaan niya ng maraming taon. Tapos ipamimigay lang basta-basta, talagang pangarap lang iyon. Sa loob ng lihim na lugar, Secret Realm, nakita ni Lin Moyu ang mga bundok, tubig, ibon, at naamoy pa ang halimuyak ng mga bulaklak. Tunay ngang isang paraiso sa labas ng mundo. Ito ang lihim na lugar na iniwan ni Jiang Yi. Si Jiang Yi ay tinatawag na Yi Shen, God of Righteousness, kaya automatikong tinawag ito ni Lin Moyu na lihim na lugar ni Yi Shen Secret Realm. Ang tanawin sa loob ng lihim na lugar ni Yi Shen ay halos kamukhang kamukha ng mundo sa labas. Kung hindi pagmamasdang mabuti, mahirap makita ang pagkakaiba. Nararamdaman ni Lin Moyu ang aura ng isang god-level na eksperto mula sa mga bundok at daloy ng tubig dito. Masasabing ang buong lihim na lugar ay nababalot ng aura ng isang god-level na eksperto. Ayon sa sinabi ng kanyang guro, Bai Yuan, matapos mabuwal si Yi Shen, ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang likhain ang lihim na lugar na ito. Isang level 98 na eksperto, na may lakas na mahirap isipin, ay nakalikha ng isang lihim na lugar tunay na hindi kapani-paniwala. Sa paanan ni Lin Moyu ay may isang maliit na batis na palikolikong dumadaloy papalayo.
Hinawakan ni Lin Mouyu ang tubig sa loob ng batis. Tunay ngang elemento ng tubig, water element. Ang dumadaloy sa maliit na batis na ito ay hindi totoong tubig, kundi purong elemento ng tubig. Gayon din ang damo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa, ang kalangitan, ang matatiyog na bundok, at mga puno lahat ay gawa sa mga elemento. Kaya pala pwedeng gamitin ang mga elemento ng ganito. Para kay Lin Mouyu, sapat na ang nakita niya. Hindi lamang mga elemento, kundi lahat ng bagay sa lihim na lugar, tulad ng mga puno, ay nagbibigay kay Lin Mouyu ng pakiramdam ng buhay na sigla. Pamilyar na pamilyar si Lin Mouyu sa ganitong pakiramdam, ito ay lakas ng kaluluwa, soul power. Bukod sa mga elemento, ang lihim na lugar ay puno rin ng lakas ng kaluluwa. Bahagyang nagulat si Lin Mouyu. Buhay pa rin si Yishen? Kahit patay na ang katawan, ang kaluluwa at kalooban ay nananatili. Nakakatakot talaga ang mga God-level na eksperto. Matapos maglakad ng ilang sandali, isang maliit na landas ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang landas ay patungo sa isang nayon. Sa nayon, may ilang dosenang bahay na kalat-kalat. Mula sa malayo, tila may usok pa mula sa lutuan, na parang may mga taong naninirahan sa loob. Naglakad si Lin Mouyu patungo roon. Sa sandaling tumapak siya sa maliit na landas, bigla siyang mabilis na umatras. Isang mahabang espada ang lumipad mula sa kung saan at tumusok sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Napakatalas ng mahabang espada, hiniwan nito ang lupa na parang tofu. Ang talam ay tuluyang bumaon sa lupa, tanging ang puluhan lamang ang naiwan sa labas. Isang batang lalaki ang lumitaw sa tabi ng espada. Yumuko ito, hinawakan ng puluhan, at binunot ang mahabang espada. Ang mahabang espada ay mukhang ordinaryo, ngunit ang nangyari kanina ay nagbigay ng pag-iingat kay Lin Mouyu. Pag-isipan mong mabuti, patayin mo ako, o papatayin kita. Hindi na nagsalita pa ng walang kabuluhan ng batang lalaki. Itinaas niya ang mahabang espada at itinutok ito diretso kay Lin Mouyu. Tumingin si Lin Mouyu sa kanyang dalawang maasahang katulong, mga pulsuhan niya. Nakita niya ang dalawang pares ng bituing singsing, star rings, na lumitaw sa bawat pulso ng kalaban. Ang pagkakaroon ng bituing singsing ay nangangahulugang isa siyang legendary grade professional. Isang divine swordsman. 4 na bituing singsing ang nagpapatunay na ang antas ng kalaban ay nasa pagitan ng 40 at 49. Agad niyang ginamit ang sining ng pagmamanman, scouting technique, probe, ngunit kahit ito ay walang nakuhang anumang impormasyon at tuluyang nawala ng bisa. Lalong naging maingat si Lin Mouyu. Ang biglang sumulpot na kalaban na ito ay hindi pangkaraniwan. Itinutok ng batang lalaki ang espada kay Lin Mouyu. Walang silbi ang scouting technique mo. Isa akong level 39 Divine Swordsman. Pag-isipan mong mabuti, patayin mo ako, o papatayin kita at mananatili ka rito magpakailanman. Siya na mismo ang nagsabi ng kanyang impormasyon. Tunay ngang isang Divine Swordsman. Gayunpaman, nakaramdam ng pagtataka si Lin Mouyu. Hindi ba't kung level 39 Divine Swordsman siya, dapat 3 bituing singsing lang ang lumitaw? Sa level 40 pa lang dapat lilito ang ika-4 na bituing singsing. Bakit level 39 pa lang siya ay 4 na ang bituing singsing niya? Kakaiba talaga. Malinaw na hindi sasagutin ng kalaban ang kanyang tanong. Kung ganoon, patayin na lang. Natanto ni Lin Mouyu na ang kalaban ay hindi totoong tao. Kung gayon, hindi na kailangang maging magalang pa. Skill, sumpa ng panghihina, curse of weakening, aging. Itinuro niya ang kanyang daliri. Pula at nagniningning na liwanag ang pumuno sa paligid. Isang pulang-pulang espada na may dalang mga tani-kala ang agad lumitaw sa itaas ng ulo ng kalaban. Isang bituing singsing sa kamay ng Divine Swordsman ang tuluyang sumabog. Umungol ang mahabang espada, at ang buong katawan nito ay naglabas ng nakasisilaw na sword chi sa isang iglap. Ang sumpa ay naduraj at piniga ng sword chi. Kasabay nito, sumugod na siya patungo kay Lin Mouyu. Ang mga hakbang niya ay hindi maintindihan ni Lin Mouyu, napakabilis nito na naging mga anino na lamang. Hindi alam ni Lin Mouyu ang mga attribute nito, ngunit kung purong bilis lang ang pag-uusapan, inaamin niyang hindi siya makakapantay. Ngunit hindi ito mahalaga.
Ang apoy ng kaluluwa, Soul Flame, ay hindi kailangang makita ng malinaw ang kalaban. Mula pa lang sa simula ng laban, kontrolado na ni Lin Moyu ang kalaban. Isang nagliliyab na apoy ang nasa kanyang palad. Matapos ang pangalawang job change, ito ang unang beses na ginamit ni Lin Moyu ang apoy ng kaluluwa. Ang level 40 Soul Flame ay naglalabas ng matingkad na gintong liwanag, parang isang bituin, at napakaganda. Ngunit ang apoy ay nagpapakita ng mapanirang aura. Ang kanyang talento ay pinarami ng 50 beses, at ang kanyang spirit attribute ay tumaas din ng halos 5 beses. Hindi alam ni Lin Moyu kung gaano nakalakas ang kanyang apoy ng kaluluwa. Kung gagamitin niya ang buong lakas ng kanyang dating apoy ng kaluluwa, halos mapapatamba niya ang isang kaparehong antas na professional sa isang iglap. Sa sandaling lumitaw ang apoy ng kaluluwa, nagbago ang kalmadong ekspresyon ng Divine Swordsman. May takot sa kanyang mukha, sinabi niya, skill sa pag-atake ng kaluluwa, soul attack skill. Sa sumunod na segundo, isang bulaklak ng apoy ang damapo sa kanyang noo. Isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Napasigaw sa sakit ang Divine Swordsman, natamba at nagpakita ang tunay na anyo. Ang sakit mula sa apoy ng kaluluwa ay mahirap tiisin. Mas mataas ang antas, mas matindi ang sakit. Choang! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw ng isa pang bituing singsing ang sumabog. Nakabawi siya sa isang iglap. Kasabay nito, isang bugso ng sword chi ang tumama diretso kay Lin Moyu. Bahagyang kumislap ang kanyang baluti ng buto, bone armor, hinaharangan ng atake ng sword chi. Patuloy pa ring nagliliyab ang apoy ng kaluluwa sa kamay ni Lin Moyu. Takot ang mababakas sa mukha ng Divine Swordsman. Isa na namang bituing singsing ang sumabog. Sa isang iglap, sumabog ang sword chi at nagsalubong, bumuo ng isang makapal na lambat. Skill, latian ng espadang chi, sword chi swamp, quagmire. Ang sword chi ay parang latian, kapag nahulog ka rito, napakahirap gumalaw. Ang skill na ito ay pangmalayo ang atake at may kasama ring mga atake at kontrol, napaka-epektibo. Ang makapal na sword chi ay tumama sa baluti ng buto, paulit-ulit na naglalabas ng tunog na, ding-ding-trang. Kinailangan ni Lin Moyu na tiisin ang ilang dosenang atake ng sword chi bawat segundo, mataas talaga ang dalas nito. Ang tanging kahinaan nito ay unti-unting humihina ang lakas ng atake, kaya hindi nito kayang sirain ang baluti ng buto. Bukod pa rito, ang latian ng espadang chi ay walang epekto sa kontrol kay Lin Moyu, dahil parehong passive skills ang baluti ng buto at ang kanyang immunity status, na parehong lumalaban sa control effect ng latian ng espadang chi. Hindi naapektuhan si Lin Moyu, at muling bumagsak ang apoy ng kaluluwa. Isang nakakapangilabot na sigaw na naman ang narinig. Kitang-kita ang panghihina ng aura ng Divine Swordsman. Ang huling bituing singsing ay sumabog din. Krang! Ang mahabang espada sa kanyang kamay na nakatutok kay Lin Moyu ay tumalsik din. Sa isang iglap, naramdaman ni Lin Moyu na parang nakalok sa kanya. Isang malakas na sword chi ang bumagsak mula sa itaas, tuluyang bumalat kay Lin Moyu. Maging ang lupa ay nabiyak, nag-iwan ng malaking siwang. Skill, hati sa lupa, earth cleave, slash. Bahagyang ngumiti ang Divine Swordsman. Ito ang pinakamalakas niyang skill sa pag-atake. Kumpiyansa siyang walang sino man sa mga kaparehong antas na professional ang makakaharang dito. Kahit na hindi mamatay si Lin Moyu, siguradong malubha ang matatamo niyang pinsala. Tinitigan niyang mabuti ang sword chi. Pagkatapos, sa gitna ng tabing ng sword chi, nakita niya ang isang kumikislap na apoy. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay tuluyang nanigas, lamambat, at bumagsak sa lupa. Ang ikatlong apoy ng kaluluwa ay tuluyang naglaho sa pagitan ng kanyang mga kilay, at namatay siya gaya ng inaasahan. Naglaho ang sword chi. Kasabay nito, naglaho rin ang katawan ng Divine Swordsman at ang mahabang espada. Mukhang nalagpasan na ang unang pagsubok. Nagpatuloy si Lin Moyu sa paglalakad patungo. Sanayon sa unahan. Talagang kailangang sabihin na ang huling skill ng bituing singsing kanina ay medyo malakas. Katumbas ito ng isang atake mula sa Crimson Moon Demon.
Isang level 40 Divine Swordsman na makakagawa ng ataking katumbas ng isang level 55 Lord level na demonyo, patunay ito na talagang nakakatakot ang lakas ng atake ng propsyong ito. May ilang malabong ideya sa isip ni Lin Moyo. Hinihinuha niya kung ano ang layunin ni Yi Shen sa paggawa nito. Ito ang lihim na lugar ni Yi Shen, siya ang may-ari ng lugar na ito. Natural lamang na lahat ng bagay dito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Habang nag-iisip, isang tao ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Pamilyar pa rin ang anyo, pareho ang kasuutan, maging ang mahabang espada ay parehong-pareho. Hindi lang iyon, maging ang aura at tindig ay walang pinagkaiba. Ang tanging kaibahan ay may dagdag na pares ng bituing singsing sa kanyang palso. 5 pares ng bituing singsing. Itinaas din ng swordsman ang kanyang espada at itinutok kay Lin Moyu, parehong-pareho ang postura. Level 49 Holy Light Swordsman. Pag-isipan mong mabuti, patayin mo ako, o papatayin kita at mananatili ka rito magpakailanman. Maging ang linya ay pareho pa rin. Ang Holy Light Swordsman ay ang pinahusay na bersyon ng Divine Swordsman matapos ma-activate ang Jie Shenghua, Job Ascension, Sublimation, sa pangalawang job change. Mas malakas ang mga attribute, mas malakas ang mga skill, at mas marami pang bituing singsing. Para sa Divine Swordsman, bawat 10 antas ay nagdaragdag ng isang bituing singsing. Para sa Holy Light Swordsman, bawat 10 antas ay maaaring magdagdag ng 2 bituing singsing. Ang mga bituing singsing sa palso ng swordsman ay ang kanilang mga skill. Bukod sa mga pangunahing sword chi attack, ilang malalakas na skill ang kailangang gamitin sa pamamagitan ng mga bituing singsing. Ang mga bituing singsing ay may iba't ibang kakayahan, maaaring alisin ang mga sumpa, pagalingin ang mga sugat, at mapabuti ang estado. Matapos magpakilala, kusa siyang sumugod patungo kay Lin Moyu, mas mabilis pa kaysa sa nauna. Halos lumitaw siya sa harap ni Lin Moyu sa isang iglap. Sword chi ang bumuo ng isang lambat. Itinaas ni Lin Moyu ang kanyang kamay, ginamit pa rin ang sumpa ng panghihina. Isang bituing singsing ng kalaban ang sumabog. Ang naglipa ng sword chi ay dinurog ang sumpa, at sa loob ng isang tiyak na panahon, hindi na siya maaapektuhan ng sumpa. Tumama ang sword chi sa labas ng baluti ng buto na nagpakislap dito. Mas malakas ang atake kaysa kanina. Sumunod din si Lin Moyu. Sa sitwasyong one-on-one, ang apoy ng kaluluwa pa rin ang pinakamahusay na skill sa pakikipaglaban. Automatikong naglalak, hindi kailangang asintahin. Matapos maglock, kahit ipikit ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, tatamaan pa rin niya ng eksakto ang target. Nang sisindihan pa lang ang apoy ng kaluluwa, biglang nawala ang target na nakalock sa harap ni Lin Moyu. Isang bituing singsing ang sumabog. 100 magkakamukhang Holy Light Swordsman ang lumitaw sa harap niya. Pinalibutan nila si Lin Moyu ng mahigpit. Ang aura ng bawat isa ay parehong-pareho, mahirap makilala ang totoo sa peke. Sabay-sabay silang umatake kay Lin Moyu. Sa isang iglap, naglipa na ang sword chi na parang agos ng tubig. Pero gusto mong makipagparamihan sa akin. Habang iniisip niya ito, umugang ang malakas na hangin. Isang legion ng mga patay, Undead Legion, ang lumitaw sa tabi niya. 200 kalansay na mamamana, Skeleton Archers, at 200 kalansay na mago, Skeleton Mages, ang sabay-sabay na kumilos. Pagsabog ng elemento, Elemental Burst, mga palaso na may kidlat. Daan-daang clone ng swordsman ang nalipol sa isang iglap. Malinaw na nakita ang pagkagulat sa mga mata ng Holy Light Swordsman. Sunod-sunod na sumabog ang mga bituing singsing. Skill, latian ng espadang chi. Skill, hati sa lupa. Walang epekto. Ang grupo ng mga kalansay ay hindi naapektuhan ng latian ng espadang chi, isang skill mula sa Skeleton General, Wu Utoong Chun, ang direktang nag-alis ng negatibong estado. Ang matatalim na sword chi ay bumagsak mula sa itaas, tumama sa mga kalansay. Ang mga kalansay, na may liwanag ng sining ng pagpapagaling, healing art, technique, ay sumugod sa gitna ng mga sword chi. Ang mga atake ng kalansay na mago at kalansay na mamamana ang unang tumama. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw sa katawan ng Holy Light Swordsman.
Trang! 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 Dalawang pagkakataon lang siyang binigyan ng Leio ng mga patay na gumamit ng skill, pagkatapos ay sinundan na ito ng malalakas na ganting atake. Ang level 49 Holy Light Swordsman ay agad na natamba, walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si Lin Moyu sa paglalakad. Sa pagkakataong ito, tinamad na siyang bawiin ang Leio ng mga patay. Habang gumagalaw, ang mga kalansay ay patuloy na naglalabas ng tunog na, kalampag, na tila naging isang hindi angkop na saliw sa lihim na lugar na ito. Ngunit hindi ito pinansin ni Lin Moyu, ang tunog na ito ay nagbibigay pa nga sa kanya ng kapanatagan. Siguradong meron pa. Habang nag-iisip, isang anino ang lumitaw sa kanyang paningin. Walang pinagkaiba ang anyo, malamang pati ang sasabihin ay pareho pa rin. Maliban sa may dagdag na pares ng bituing singsing sa kanyang palso. 4 na pares ng bituing singsing. Siguradong ang antas niya ay umabot na sa level 59. Hindi na nagsalita ng walang kabuluhan si Lin Moyu. Basta't hindi ka lalampas sa level 70, walang dapat ikatakot. At kahit pa mas mataas siya sa level 70, kailangan pa ring subukan bago malaman. Hindi naman ito ang unang beses na nakapatumba siya ng mas mataas sa level 70. Maging ang clone ng isang Demon Lord, Ma Vuong, ay napatay na niya noon. Habang iniisip niya ito, kumilos na ang grupo ng mga kalansay. Kahit may ilang daang metrong pagitan pa, sabay-sabay na kumilos ang mga kalansay na mago, skeleton mages, at kalansay na mamamana, skeleton archers. Ang katawan ng Holy Light Swordsman na nasa malayo ay agad na naglabas ng maningning na liwanag. Sa loob ng liwanag na iyon, nakita ni Lin Moyu na bumagsak ito sa lupa. 200 kalansay na mago at 200 kalansay na mamamana isang sabay-sabay na atake ang direktang nagpatamba sa kanya. Mabilis at malinis, walang kabuluhang kilos, hindi na nagsalita, kumilos agad. Ito ang estilo ni Lin Moyu. Papalapit na ng papalapit ang distansya sa nayon. Narating na ni Lin Moyu ang pasukan ng nayon. Mula rito, malinaw nang makikita ang mga istruktura sa loob ng nayon. Tulad ng hinala ni Lin Moyu, ang mga bahay sa nayon ay gawa rin sa iba't ibang elemento. May usok mula sa lutuan na umaakyat mula sa nayon, ngunit walang makitang tao. May isa pang swordsman na nakatayo sa pasukan ng nayon, binabantayan ng daan papasok. Tiningnan ang mga bituing singsing sa kanyang kamay, 5 pares, 10 bituing singsing. Siguradong level 69 na ito. Walang dalawang salita, kumilos na ang Leio ng mga patay, Undead Legion. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Muling nagsagawa ng sabay-sabay na atake ang mga kalansay na mago at kalansay na mamamana. Ang kanilang mga atake ay pawang may binding effect, hindi maiiwasan. Sa pagkakataong ito, halatang handa na ang swordsman. Sa sandaling bumagsak ang mga atake, 3 bituing singsing sa kanyang palso ang sabay-sabay na sumabog. 1,000 magkakamukhang clone, Fan-Ten, ang agad na lumitaw. Sinalo nila ang mga atake ng kalansay na mago at kalansay na mamamana, ngunit iilan lamang sa mga clone ang nalipol. Pagkalitaw pa lang ng mga clone na ito, agad silang umatake kay Lin Moyu. Alam ni Lin Moyu na siguradong kasama roon ang tunay na katawan nito, ngunit napakahirap makilala. Habang iniisip ni Lin Moyu, malayang pag-atake, free attack. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok. Bumagsak ang mga palasong may kidlat. Malaking bilang ng mga clone ang mabilis na napatay, kaya't walang clone na makalapit kay Lin Moyu. Bigla, sa isa sa mga clone, isang matinding sword chi ang lumabas. Nahati ang sword chi mula isa naging 2. Isang bugso ng sword chi ang pumailan lang, habang ang isa pang bugso ay bumalat sa katawan, lumilikha ng isang baluti ng sword chi armor. Ang pumailan lang sa langit ay bumagsak na parang bulalakaw. Umugang ang malakas na tunog. Napakalakas ng atakeng ito. Lahat ng kalansay ay tumalsik, maging ang Skeleton General, Vuuutoong Chun, ay hindi nakaligtas. Ang dala ng atake ay hindi knockback effect, kundi higit sa lahat, ang epekto ng absolutong lakas. Ang isang level 69 swordsman ay mas malakas ang attribute kaysa noong nasa level 59 pa lamang. Lumawak din ang sakop ng lakas ng atake.
Hindi sinamantala ng swordsman ang pagkakataong ito para atakihin si Lin Moyu, kundi lumitaw sa harap ng Skeleton General. Sumabog ang bituing singsing. Sumabog ang sword chi, naglabas ng malawak na pulang liwanag. Tinamaan ng mahabang espada ang Skeleton General. Sa isang iglap, parang na-pressure point ang Skeleton General, hindi makagalaw ang buong katawan. Lahat ng skill nito ay agad ding nasil. Muling sumabog ang bituing singsing ng swordsman, kasing dali ng pagpitik ng daliri. Skill, latian ng espadang chi, sword chi swamp, quagmire. Sa pagkakataong ito, napakalawak ng sakop ng latian ng espadang chi, alat ito sa isang lugar na may radius na daan-daang metro, kaya't lahat ng kalansay ay nabalot sa loob nito. Bahagyang natakot si Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na may makakapagsil pala sa Skeleton General. Dahil nakasil ang Skeleton General, natural na hindi nito maaalis ang mga abnormal status ng buong grupo. Nagsimulang magpakawala ng galit na atake ang swordsman sa Skeleton General. Gayunpaman, ang level 40 Skeleton General, matapos palakasin ang sarili gamit ang Legion Enhancement, ay umabot na sa 350,000 ang Constitution. Nakakagulat ang taas ng depensang ito, hindi ito madaling mapapatay. Ngunit ang tiyaga ng swordsman ay ang matinding pag-atake sa Skeleton General. Muling nagliyab ang apoy ng kaluluwa, Soul Flame, sa kamay ni Lin Moyu, ngunit natuklasan niyang hindi pa rin niya malak ang target tulad ng dati. Hindi pa patay ang clone ng kalaban. Kung ganoon, habang iniisip niya, dalawang sangay pa ng leiyon ng mga patay ang biglang lumitaw. Sumigaw ang swordsman, lumingon at sumugod patungo kay Lin Moyu. Ang huling bituing singsing ay sumabog. Ang swordsman at ang mahabang espada ay naging isa, dala ang nakakatakot na sword chi, tumusok patungo kay Lin Moyu. Kasing bilis ng kidlat, sa isang iglap ay tumama ito kay Lin Moyu. Kumislap ang baluti ng buto, bone armor, naglabas ng tunog na kumakaskes. Kalmado pa ring nakatayo si Lin Moyu, hindi umiwas. Mayroon siyang baluti ng buto, damage transfer, at komprehensibong lifelink. Maliban kung ito ay isang god level na eksperto o isang demon lord na ganoon ang antas, walang sino man ang makakapatay sa kanya sa isang atake. Nakatagal ang baluti ng buto ng 1 segundo bago mabasag. Nagpatuloy ang mahabang espada sa pagtusok kay Lin Moyu, ngunit ang dulo ng espada ay bahagya lamang palm unit sa damit, hindi ito makakasakit sa kanya. Sunod-sunod na nasugatan ang leiyon ng mga patay. Mabilis naman silang ginamaw ng Skeleton General. Hindi masasaktan si Lin Moyu hanggat hindi nalilipol ang buong leiyon ng mga patay. Isang maningning na paputok ang sumabog sa dambuhalang espada. Kasabay nito, ang matatalim na palaso na may dalang kidlat ay tumama rin diretso sa dambuhalang espada. Sa isang iglap, ang dambuhalang espada ay naglaho na parang usok. Ang level 69 swordsman ay namatay noon din. Tinatansya ni Lin Moyu ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang isang mid-level legendary grade professional na nasa level 69 ay hindi niya kalaban. Napakahirap din siyang saktan. Ang henyo ay hindi matatalo ng mga kaparehong antas. Kung kaya mong lumaban sa mas mataas na antas ng 4 hanggang 5 level, ikaw ay isang nangungunang henyo. Ano naman kaya ako? Ang paglaban sa mas mataas na antas ay natural na parang paghinga. Ang pag-angat sa antas ng paglaban sa mas mataas na level ay tila hindi rin mahirap. Matapos ang pangalawang job change, napakalakas ng itinaas ng kanyang lakas. Napakatahimik ng nayon. Walang bakas ng tao. Bagamat lahat ay gawa sa elemento at hindi tunay na umiiral, ayaw sirain ni Lin Moyu ang katahimikan nito. Pinabalik ni Lin Moyu ang leiyon ng mga patay at mag-isang pumasok sa nayon. Sa loob ng nayon, kalat-kalat ang mga bahay, may iisang pangunahing daan lamang. Sinundan ni Lin Moyu ang pangunahing daan patungo sa isang maliit na bahay. Ang maliit na bahay ay hindi kapansin-pansin sa nayon na ito, ngunit dito niya nararamdaman ang pinakamalakas na hininga ng kaluluwa, soul breath. Napakasensitibo ni Lin Moyu sa hininga ng kaluluwa, hindi siya magkakamali. Pasok! Isang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Sumagot si Lin Moyu at pumasok sa loob ng bahay. Isang swordsman ang nakaupong naka-cross-legged.
Ang kasuotan nito ay kaparehong-kapareho ng mga nakita ni Lin Moyu kanina. Ang tanging pagkakaiba ay walang bituing singsing sa palso ng taong ito. Magalang na bumati si Lin Moyu. Ang nakababatang si Lin Moyu ay nagbibigay pugay kay kagalang-galang na Yi Shen, God of Righteousness. Maupo ka. Itinuro ni Jiang Yi ang harapan niya. Lumapit si Lin Moyu at umupo sa banig, kaharap si Jiang Yi. Ang nasa harap niya ay ang pinakamalakas na eksperto ng lahi ng tao mahigit 600 taon na ang nakalipas. Minsan na niyang mag-isang hinamon ng 50 Demon Lord sa isang malaking digmaan. Nasugatan niya ang 20, pinuksa ang 30, at nagbigay ng maraming oras para sa sangkatauhan. Ito ay isang bayani ng buong lahi ng tao. Binata, napakagaling mo, pagtatasa ni Jiang Yi kay Lin Moyu. Mapagkumbabang sinabi ni Lin Moyu, ang nakababata ay malayo pa kung ikukumpara kay Yi Shen. Diretsyong sinabi ni Jiang Yi, hindi kailangang maging masyadong mapagkumbaba. Mas mahusay ka kaysa sa akin noong kabataan ko. Ang makita ka ay parang nakita ko na ang lahi ng tao ngayon. Panatag na ako, sinabi ni Lin Moyu, bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa kayang tuluyang lipulin ng lahi ng tao ang mga demonyo ng abis, sapat na ang kakayahan nating labanan sila. Lipulin ang mga demonyo ng abis. Napangisi si Jiang Yi. Hindi maaari. Magpakailanman, hindi ito magiging posible. Kumunat ang noo ni Lin Moyu. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon katiyak si Jiang Yi. Ngayon ay medyo malakas na ang lahi ng tao, bakit sa hinaharap ay hindi darating ang araw na malilipol ang mga demonyo ng abis? Nakangiting sinabi ni Jiang Yi, kapag narating mo na ang antas ko, malalaman mo kung bakit ko sinabi yan. Nagdududa pa ring sinabi ni Lin Moyu, sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na eksperto ng lahi ng tao ay isa ng half-super god. Napatawa ng malakas si Jiang Yi na halos yuminig ang silid, umugang ang mga elemento. Sinabi niya, walang silbi iyan. Kahit pa maging tunay na super god level na eksperto, huwag nang isipin pa ang paglipol sa abis. Natigilan si Lin Moyu. Mula sa mga salita ni Jiang Yi, nakarinig siya ng impormasyong ibang-iba sa kanyang nalalaman. Maging ang mga taong tulad ni Bai Yiyuan ay hindi ito alam. Noong taong iyon, si Jiang Yi ay malamang isa ng half-super god, kaya marahil mas marami siyang alam kaysa kina Bai Yiyuan at iba pa. Batay sa kanyang mga salita, posible kayang mayroon ding mga super god level na eksperto sa panig ng mga demonyo ng abis. Tanging sa ganitong paraan lamang maipapaliwanag ang lahat. Hindi na nagsalita pa si Lin Moyu. Sa ngayon, walang silbi ang maraming salita. Kapag narating na niya ang antas na iyon, tiyak na malalaman niya. Tumigil sa pagtawa si Jiang Yi at hindi na binanggit pa ang paksang iyon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko kailangang likhain ang lihim na lugar na ito? At nagtakda pa ng mga mahihigpit na kahingian? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ko sinabi sa lahat o ipinaliwanag na kung may grupo o taong makakatugon sa mga kondisyon ay huwag pumasok? Umiling si Lin Moyu. Totoong hindi niya ito naisip. Sa sandaling ito, binuksan ni Jiang Yi ang kanyang palad. 2 maliit na kahon ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, sinabi niya sa sarili, kung kaya mong tapusin ang isang hell-level dungeon sa loob ng 10 minuto, tiyak na hindi mahina ang iyong lakas. Kung gayon, hindi ka rin duwag. Paano ka hindi papasok? Tahimik na tumango si Lin Moyu. Totoo nga, kahit na hindi sinabi sa kanya ni Bai Yiyuan ang tungkol kay Jiang Yi kanina, papasok pa rin siya. Binuksan ni Jiang Yi ang isa sa 2 maliit na kahon. Sinabi niya, bukod pa rito, pagkatapos mong pumasok, kailangan mo pang malampasan ang mga pagsubok ko. Napakahusay mo, sobrang husay, lumampas pa sa inaasahan ko. Kaya, gusto kong makipagkasundo sa iyo. Habang nagsasalita, inabot ni Jiang Yi ang nakabukas na kahon kay Lin Moyu. Bahagyang nagulat si Lin Moyu. Sa loob ng kahon ay isang putol na daliri, severed finger. Ang putol na daliring ito ay napakapino, parang isang maselang jade, medyo hindi makatotohanan. Hindi ito mukhang daliri ng tao, hindi rin mukhang daliri ng mga hayop, lalo nang hindi ng mga demonyo o lahi ng dragon. Sinabi ni Jiang Yi, ito ay putol na daliri ng isang Diyos, God, deity. Nayanig si Lin Moyu.
Diyos, nakapaglaro na siya sa mga elemental dungeon at nakakuha ng mga kagamitang may kaugnayan sa mga Diyos, ngunit mga kagamitan lamang iyon. At ngayon, sinasabi ni Jiang Yi na ang putol na daliri sa harap niya ay mula sa isang Diyos. Mabilis na isinara ni Jiang Yi ang takip ng kahon. Sinabi niya, sa ngayon, hindi mo pa ito magagamit. Ngunit masasabi ko sa iyo na kung mapapasa iyo ito, mas madali mong maaabot ang God level, at magkakaroon ka pa ng pagkakataong maabot ang Super God level. Tumango si Lin Moyo at nagtanong, ano po ang kailangan ninyong ipagawa sa akin? Hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni Jiang Yi. Kung sinabi niya ito, tiyak na totoo. Kung sinabi ni Jiang Yi na ito ay isang kasunduan, tiyak na may kailangan siyang ipagawa sa kanya, at siguradong hindi ito simpleng bagay. Binuksan ni Jiang Yi ang natitirang kahon. Sa loob ay may isang butil, bead. Kasing laki lamang ito ng isang kamao, kulay itim na itim. Hindi makita ni Lin Moyo kung ano ito. Sinabi ni Jiang Yi, ang nilalaman ng kasunduan ay, dalhin mo ang butil na ito sa tunay na mataas na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan, through upper space of the eternal battlefield. Personal mong iabot ito sa boss sa sentro ng core area. Nagulat si Lin Moyo sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kasunduan ay may kinalaman dito. Ngunit walang emosyong lumabas sa kanyang mukha. Nakatitig lamang siya sa butil sa loob ng kahon. Matapos magsalita si Jiang Yi, nanahimik siya. Hinihintay niya ang sagot ni Lin Moyo. Nag-isip sandali si Lin Moyo at sinabi, tinatanggap ko ang kasunduang ito. Tila nakahinga ng maluwag si Jiang Yi. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inabot niya ang 2 kahon kay Lin Moyo. Bahagyang natigilan si Lin Moyo. Hindi po ba kayo nag-aalala na lolokohin ko kayo, kukunin ang mga bagay ngunit hindi tutuperin ang misyon? Umiling si Jiang Yi. Hindi ako magkakamali sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Sinabi niya ito ng may lubos na kumpiyansa. Itinago ni Lin Moyo ang 2 kahon at sinabi, makakaasa po kayo, gagawin ko ito ng maayos. Tumango si Jiang Yi. Huwag magmadali. Hintayin mong lumakas ka ng sapat bago ka pumunta. Hindi madaling makapasok sa core area. Nakapaghintay na ako ng mahigit 600 taon, hindi ko naiindahin ang maghintay pa ng ilang taon. May kaunting pagtataka sa puso ni Lin Moyo. Nagtanong siya, bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga God level na eksperto? Umiling si Jiang Yi. Wala silang sapat na kwalifikasyon para makipag-usap dito. Kung pupunta sila roon, mag-aalay lang sila ng buhay. Ikaw ay iba. Marahil, may kwalifikasyon kang makipag-usap dito. Hindi alam ni Lin Moyo kung bakit ganoon kalaki ang tiwala sa kanya ni Jiang Yi, ngunit bahagya na niyang naunawaan ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Lahat sila ay mga hasaan, whetstones, para kay Lin Moyo, ang antas ay umabot na sa 26. Si Lin Moyo ay nagsimula ng mag-adjust sa katauhan ng salamangkero ng alon, wave mage, nagsimulang lumaban gamit ang pamamaraan ng isang salamangkero. Ang mga pamamaraang ito ay natutunan niya mula kay Lin Li, ang pagsunod sa isang huwaran, pattern, ay hindi naman mahirap. Mayroon pa ring ilang bagay na nakuha si Lin Moyo batay sa dating karanasan sa pakikipaglaban. Unti-unti, si Lin Moyo ay lalong nagiging sanay. Pareho silang may pananggalang na mahika, magic shield, sa katawan, nagsimulang umatake sa isa't isa. Hindi sila nakatayo lang, kundi tumatakbo habang lumalaban. Ang labanan ng isang salamangkero ay hindi lamang pagtayo at pag-atake. Iyon ay kapag may mga nangungunang kabalyero, knights, sa harapan. Ang salamangkero ay maaaring tumayo lang, maging parang kanan, maging ang pinagmumula ng pinakamalakas na kapangyarihan. Kapag nakikipaglaban sa kalaban, kailangang umatake habang umiiwas. Dati, sanay si Lin Moyo na ang hukbo ng Undead Legion, ang nagsisilbing harang sa unahan, o siya mismo ang direktang gumagamit ng baluting buto, bone armor, para maging buhay na panangga, living shield. Ang pagtakbo habang lumalaban na tulad nito ay marahil ang kanyang unang pagkakataon. Si Lin Li ngayon ay seryoso nang tumingin sa kanya. Nararamdaman niya na ang kanyang kalaban ay mabilis na lumalakas. Bukod dito, bakit tila pamilyar ang paraan ng pag-atake ng kalaban?
Biglang napagtanto ni Linli na ito ay ganap na kopya ng kanyang sariling paraan ng pag-atake. Kung gayon, agad na binago ni Linli ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, binago ang ritmo. Agad ding naka-adjust si Lin Moyo. Maya-maya, natutunan na naman ni Lin Moyo ang kanyang paraan ng pakikipaglaban. Muling napunta ang dalawa sa isang pantay na labanan, stalemate. Bagamat si Linli ay tila may kalamangan, ang kalamangang ito ay mabilis na napantayan ni Lin Moyo. Ang kakayahan sa pagkatuto ni Lin Moyo ay napakalakas, dagdagan pa ng kanyang napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili niyang ritmo, nagsimulang baliktero ng sitwasyon. Natakot si Linli. Ang kakayahan sa pagkatuto ng kalaban ay masyadong malakas, hanggang sa puntong nakakatakot na. Hindi lamang natutunan ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, kundi nagsimula na ring lampasan siya. Pareho silang may magkatulad na antas, katangian, at kakayahan. Ang pinaglalabanan ay ang husay sa pakikipaglaban, karanasan, at kakayahang umangkop sa lahat ng sitwasyon. Sa huli, matapos ang matinding labanan, nang pareho silang umabot sa antas 32, natalo ni Lin Moyo si Linli. Sa puntong ito, si Lin Moyo ay medyo pamilyar na sa mga kakayahan ng salamangkero ng alon sa ilalim ng antas 40. Hindi tinukoy sa orihinal, pero malamang hanggang sa antas na umabot ang laban. Si Linli ay hindi umalis sa tore ng banal na pagbaba, kundi dinala, teleported, sa isang hiwalay na espasyo. Nagsimulang magmuni-muni si Linli tungkol sa kanyang mga nakuha at nawala. Bagamat natalo siya sa huli, nakatulong din ito sa kanya na makahanap ng bagong pag-iisip sa pakikipaglaban. Hindi masasabing wala siyang napala. Sa labas ng tore ng banal na pagbaba, libu-libong pares ng mata ang nakatitig dito. Matapos pumasok si Linli, wala nang naging kibo. Halos 20 minuto ang lumipas bago muling umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Pangalawang tao, mula sa Tanfong Academy, Xiong Xiaoyan. Isang babaeng salamangkero, matapang at malakas, ang humakbang palabas ng hanay at pumasok sa tore ng banal na pagbaba. Isang bagong labanan ang nagsimula, muli mula sa antas 1. Si Xiong Xiaoyan ay isang salamangkero ng hangin, wind mage, kumokontrol sa elemento ng hangin. Ang ritmo ng labanan ay mas mabilis kaysa sa mahikang pangtubig ni Linli. Ang mga talam ng hangin, wind blades, at kutsilyo ng hangin, wind knives, ay tumama kay Lin Moyo, na nagmukha siyang kawawa. Ang biglaang pagbabago ng ritmo ay hindi agad na angkupan ni Lin Moyo. Sa unang round, tumagal lamang si Lin Moyo ng 10 segundo. Pagkatapos noon, nagsimulang ayusin ni Lin Moyo ang kanyang ritmo sa pakikipaglaban, pinabilis ang sarili. Pabilis ng pabilis, ang bigat, pressure, na kinakaharap ni Xiong Xiaoyan ay unti-unting tumindi. Mula sa madaling pagtalo sa kalaban sa isang hampas, unti-unti itong naging mas mahirap. Pagkatapos, naging tabla sila, nauwi sa isang mahigpit na labanan tulad ng kay Linli. Nang umabot sa antas 32, sa wakas ay natalo si Xiong Xiaoyan. Matapos matalo, medyo nadismaya si Xiong Xiaoyan. Malinaw na nasa antas 46 siya, ngunit ang resulta ay kailangan niyang magsimula mula antas 10, nagbago mula antas 1, hanggang antas 32 kung saan natapos ang laban. Pakiramdam niya ay hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Dinala siya sa ibang espasyo, kung saan nakita niya si Linli. Nagkatinginan sila at agad na nagkakilala. Kahit hindi sila magka-akademya, pareho silang estudyante ng mga akademya sa Hakin. Minsan na silang nagkasama sa isang grupo para sa isang piitan, dungeon. Hindi mapigil ang magtanong ni Xiong Xiaoyan, hanggang anong antas ka nakarating? Hindi naglihim si Linli, hanggang antas 32. Ikaw, namula ang mukha ni Xiong Xiaoyan, hanggang antas 32 din ako. Nakahinga ng maluwag si Linli. Mabutit hindi mo ako nalampasan. Pakiramdam niya ay patas naman ang pagsubok na ito. Kung hindi, paano siya makikipagkumpetensya sa iba gamit ang kanyang lakas sa antas 42, mali. 45 si Linli, sa 500 katao na dumating dito, ang kanyang antas at trabaho ay nasa pinakamababang hanay.
Marami sa kanila ay hindi lamang mga propesyonal sa antas alamat, legendary tier, kundi ang kanilang mga antas ay lumampas pa sa 50. Ngunit ang pagsubok ay nagsimula sa antas 10, muli, nagbago mula antas 1, lahat ay may parehong panimulang linya. Ito ay pabor pa nga sa kanya. Nang maisip ito, nasiyahan si Linli, at gumanda ang kanyang mukha. Tinapak-tapik ni Xiong Xiaoyan ang dulo ng kanyang paa sa lupa. Sayang, hindi ko pa nailabas ang buong lakas ko, natalo na ako. Masyadong mabilis matuto ang kalaban. Sumang-ayon din si Linli, totoo, napakabilis. Noong una, hindi man lang siya gumagalaw, parang kahoy. Bahagyang nagulat si Xiong Xiaoyan, hindi gumalaw ang kalaban ko mula sa simula. Medyo malamaya, clumsy, nga lang. Medyo nagtaka si Linli. Mabilis nilang pinag-usapan ang buong proseso ng kanilang mga laban. Maya-maya, bahagyang nagbago ang espasyo, may isa pang tao na dinala doon. Taga-Thuklap Academy pa rin, isang salamangkero ng apoy, Flame Mage, na nasa antas 46. Mas malala pa ang sinapit niya kaysa sa dalawa, natalo siya sa antas 28, sa pamamagitan ng pag-uusap, biglang natuklasan ni Linli na nagbago ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak-at-Uwak. Noong lumaban ito sa kanya, ang Panak-at-Uwak ay parehong tanga at mabagal. Noong lumaban kay Xiong Xiaoyan, mas gumaling ito ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, lalo pa itong lumakas. Batay sa description, natuklasan ni Linli na ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak-at-Uwak ay kombinasyon ng mga katangian ng salamangkero ng tubig at salamangkero ng hangin. Sa madaling salita, tinututukan nito ang mga kalamangan at inaalis ang mga kahinaan. Ang lakas sa pakikipaglaban ay palakas ng palakas. May hula si Linli sa kanyang puso. Lumipas ang oras, isa-isang dinala ang mga tao sa hiwalay na espasyong ito. Lahat sila ay natalo ni Lin Moyo. Bukod dito, ang antas ng pagkatalo ay pababa ng pababa. Nang pumasok ang ika-10 tao, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 22, patunay na ang hirap ng pagsubok ay pataas ng pataas. Ang hula sa puso ni Linli ay lalong ilinaw, ngunit hindi pa rin siya lubos na sigurado. Nakita ni Xiong Xiaoyan ang kakaibang itsura ni Linli at pag-ulong na nagtanong, anong problema mo? Bumulong si Linli sa tainga ni Xiong Xiaoyan, may hula ako, pero hindi sigurado. Maghintay pa tayo ng kaunti. Ang mainit na hininga na tumama sa tainga ni Xiong Xiaoyan ay medyo nakakakiliti. Hindi niya mapigil ang mamula. Sige, maghintay ka. Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo sa isang tabi, mag-isa sa isang sulok na walang tao. Ang kanyang magandang mukha ay medyo namumula pa rin, nakayuko, hindi alam kung ano ang iniisip. Ang hirap ng pagsubok ay patuloy na tumataas. Ngayon, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 18, may mga tao na namang dinala doon. Napansin ni Linli na lahat sila ay mga salamangkero, at lahat ay mga bihirang uri ng salamangkero. Walang ibang uri ng trabaho. Lalong naging sigurado si Linli sa kanyang hula. Ngayon ay naghihintay pa rin siya, naghihintay ng pinal na kasagutan. Sa wakas, isang kabalyero ang dinala. Isang banal na kabalyero, Holy Knight, na nasa antas 45. Isang nag-iisang kabalyero sa gitna ng grupo ng mga salamangkero, halatang medyo hindi komportable. Shuzhou, kilala siya ni Linli. Pareho silang nag-aaral sa Thuklap Academy. Karaniwan, hindi masama ang kanilang relasyon. Ilang beses na rin silang nagsama sa piitan. Hinailan niya si Shuzhou sa isang tabi at maingat na tinanong tungkol sa sitwasyon ng Panak-at-Uwak. Si Shuzhou ay tumagal hanggang antas 38. Mas magaling ng kaunti si Linli. Mali, si Shuzhou ang mas mataas, at siya, Shuzhou, ang may pinakamagandang resulta sa kasalukuyan. Bagamat nagtataka si Shuzhou, ikinwento pa rin niya ang buong proseso ng kanyang laban. Sa sandaling ito, ganap nang napatunayan ni Linli ang kanyang hula. Lumapit siya kay Xiong Xiaoyan at pag-ulong na sinabi, tulad ng hula ko. Lahat tayo ay naging hasaan para kay banal na General Lin, Divine General Lin. Tinaasa ng kilay si Xiong Xiaoyan, bakit mo nasabi? Sinabi ni Linli, nabasa ko na ang talambuhay ng isang eksperto sa Antas Diyos.
Sinasabi doon na ang isang eksperto sa antas Diyos ay kayang maunawaan ang sarili at maunawaan ang ibang mga trabaho. Noong una, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ngayon, parang naiintindihan ko na. Ang pag-iisip ni Xiaoyan ay halatang mas simple. Sabihin mo na lang ng diretso. Napangiti si Linli ng mapait at pag-ulong na sinabi, ang ibig kong sabihin, ang lumalaban sa atin, ay maaaring si banal na General Lin mismo. Ha, napasigaw si Xiaoyan sa gulat, agad na tinakpan ni Linli ang kanyang bibig. Sinabi ni Linli, hinaan mo ang boses mo. Itong bagay na ito, tayo lang ang nakakaalam. Huwag na huwag mong ipagsasabi. Nagtanong si Xiaoyan gamit ang mga mata, bakit? Sinabi ni Linli, narinig ko na ang guro ni banal na General Lin ay si Bai Shen, Bai Yiwen. Si Bai Shen at si An Shen, Meng Anwen, ay matalik na magkaibigan. Hula ko lang ito, kahit sabihin ko pa, walang maniniwala. Kahit na binago nila ang mga patakaran para kay banal na General Lin, maniwala ka man o hindi, walang mangangahas na magsalita. Ang kasikatan ni Lin Moyo ngayon ay parang araw sa katanghalian, puno ng liwanag. Walang mangangahas na pag-usapan siya sa likuran. Sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan. Tumango siya ng malakas. Sa sandaling ito, biglang may umalingaw-ngaw na boses sa tainga ni Linli. Matalino rin pala ang batang ito. Ang bagay na ito ay hindi dapat kumalat sa labas. Lunukin mo na lang yan sa tiyan mo. Boses iyon ni Meng Anwen. Tanging si Linli lamang ang nakarinig. Nagbago ang mukha ni Linli. Agad na nanahimik, hindi na nang ahas pang magsalita. Nagtatakang nagtanong si Xiaoyan, bakit? Umiling si Linli. Si An Shen, ang nagsalita sa akin. Ang bagay na ito ay talagang hindi dapat kumalat. Lunukin natin sa tiyan. Nanlaki ang bibig ni Xiaoyan sa gulat, nagmamadaling tumango. Alam ko na, si Lin Moyo ay dumaan sa sunod-sunod na labanan. Mula sa mga trabahong uri ng salamangkero, patungong kabalyero, at pagkatapos ay asasino, assassin. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Meng Anwen, lumaban si Lin Moyo sa lahat ng propesyonal, naunawaan at natutunan ang lahat ng kanilang kakayahan mula antas 40 pababa. Kasabay ng pag-usad ng mga labanan, lalong bumilis ang pag-unlad ni Lin Moyo. Ang kanyang pag-unawa sa bawat trabaho ay lalong lumalalim. Bawat trabaho ay may sariling katangian, magkakaibang paraan ng pakikipaglaban, at sariling mga kalamangan at kahinaan. Walang trabahong perpekto. Gaano man kalakas ang isang trabaho, mayroon pa ring mga depekto. Kahit ang kanyang necromancer, na mukhang napakalakas at walang kapantay na sa antas 40 pa lang ay kayang haminin ang antas 70 ay mayroon ding mga di kasakdalan. Ang trabaho ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang propesyonal ay dapat maging perpekto. Kahit hindi makamit ang ganap na pagiging perpekto, walang anumang kapintasan, dapat pa ring magsikap ng husto, hangarin ang pagiging perpekto. Ito ang pundasyon para maging isang eksperto sa antas Diyos. Sina Yan Guangsheng at Bai Yiwen ay natuto tungkol sa iba't ibang trabaho sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bawat isa. Si Meng Anwen naman ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, pagmamasid sa mga laban ng napakaraming propesyonal, hanggang sa wakas ay naunawaan ang bawat trabaho. Unti-unti nilang inalis ang kanilang mga kahinaan, at sa huli ay naitatag ang pundasyon. Ngunit ang paggawa nito ay hindi kasing perpekto ng kasalukuyang paraan ni Lin Moyo. Si Lin Moyo ay naging napakaraming uri ng trabaho at direktang naranasan ang mga ito. Bagamat sunod-sunod siyang natalo, ang mga benepisyong nakuha niya ay higit pa sa kanilang tatlo. Unti-unting nagkaroon si Lin Moyo ng sarili niyang ritmo. Ang bilis ng kanyang pagkatuto ay lalong bumilis, habang ang resulta na nakukuha ng kanyang mga kalaban ay palala ng palala. Pinagsama-sama ni Lin Moyo ang mga kalamangan ng iba't ibang trabaho, tinipon ang iba't ibang uri ng pamamaraan sa pakikipaglaban, pinag-isa ang mga ito. Unti-unting nabuo ang kanyang sariling natatanging paraan ng pakikipaglaban. Binasag niya ang kanyang mga dating pag-iisip at hindi na limitado ng mga paghihigpit ng trabaho, naging sanay sa iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Lumipas ang mga araw, ang hamon ni Lin Moyo ay hindi kailanman huminto. Kalaunan,
Para matutunan ang kanilang mga kakayahan at maunawaan ang mga katangian ng trabaho sa kanilang sistema, kinailangan pa ni Lin Moyo na sadyang magpatalo. Inabot si Lin Moyo ng buong 10 araw para labanan ng 500 katao ng paisa-isa. Lubos na nasiyahan ang tatlong sina Meng Anwen sa ipinakita ni Lin Moyo. Walang tigil sa pagngiti si Bai Yiwen, hindi masama, hindi masama. Mas malakas pa kaysa kay Yan Baliu, Yan Guangsheng, noon. Mahinang umismid si Yan Guangsheng, mas malakas din naman siya kaysa sa iyo noon. Sinabi ni Meng Anwen, pakiramdam ko, pwede nang simulan ng ikalawang round. Sa pagkakataong ito, medyo nag-alinlangan si Bai Yiwen. Hindi ba masyadong maaga? Umiling si Meng Anwen, hindi maaga. Tayo noon, pagkatapos pa ng ikatlong pagbabago ng trabaho, third job change, natin ginawa ito. Pero pakiramdam ko, masyado na tayong nahuli noon. Ang maunawaan ng sarili ng mas maaga kaysa huli, ay mas mabuti. Sa antas 70, maraming bagay na ang nakatakda, mahirap nang baguhin. Nag-isip sandali si Yan Guangsheng. Totoo nga, noong panahong iyon, marami na akong nakagawian na hindi ko na mabago. Napagtanto rin ni Bai Yiwen ang puntong ito. Nang isipin niya ulit, hindi nga mali. Iyon nga ang katwiran. Nagpatuloy si Meng Anwen, si Munting Yu ngayon ay parang isang blankong papel, walang bahid ng tinta. Maaari pa ring guhitan at sulatan ito. Kaya kailangan nating samantalahin ang oras. Matapos ang isang talakayan, nagpasya silang simula ng ikalawang round ng pagsubok. Sa sandaling ito, ang 500 katao na naghihintay sa hiwalay na espasyo ay lahat nakatanggap ng abiso, magsisimula na ang ikalawang round ng pagsubok. Lahat ay kalahok, lahat sila ay nagtaka. Bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati? Nagbanggaan ang mga banal na general, divine generals. Si Xia Zhou ay mula sa isang pamilya sa antas Diyos, God-level family. Lahat ay nagtataka, bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba, THNH, sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati? Ang pagsubok sa tore ay ginaganap taon-taon, at bawat panig ay nakakaipon ng malaking halaga ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Hindi lamang sila ang nagtataka, kundi pati ang mga tagapagturo mula sa military instructors, na naghihintay sa labas kasama ang mga grupo ay nagtataka rin. Mahigit 10 araw na silang naghihintay ngunit walang anumang kibo mula sa tore ng banal na pagbaba. Ang mga nakaraang pagsubok ay tumatagal lamang ng 2 o 3 araw. Bukod dito, ang mga natatalo ay umaatres sa kalagitnaan. Ano bang mga patakaran ang binago sa pagkakataong ito? Sa wakas, may isang hindi na nakatiis at nagpadala ng balita. Mabilis na kumalat ang balita. Pagkatapos noon, kasabay ng pagbaluktot ng espasyo, 2 makapangyarihang eksperto ang lumitaw sa labas ng tore ng banal na pagbaba. Sa 2 dumating, ang isa ay nakasuot ng baluting pandigma ng militar, isang tao mula sa militar. Kung titingnan ng trabaho, marahil ay isang kabalyero sa antas Diyos, God-level knight. Ang isa naman ay isang salamangkero sa antas Diyos, God-level mage. Sa kanyang kasuotang pangmahika, robe, ay may simbolo ng Hakin Academy, isang mataas na opisyal ng akademya. Bagamat magkaiba ang pinagmulan, pareho silang mga banal na general, divine generals. Sa sandaling lumitaw ang dalawa, isang malakas na aura ang bumalat sa buong lugar na ito. Lahat ng estudyante na naroroon ay nahirapang huminga. Ang kanilang mga aura ay napakalakas na halos maaari ng makipagkumpetensya sa isa't isa, o sa mga nasa loob ng tore. May mataas at mababa, ang antas. Eksperto sa antas Diyos, God-level expert. Ang 4 na salitang ito ay lumitaw sa isipan ng lahat. Sila ay mga tunay na eksperto sa antas Diyos. Hindi lamang alam kung sino ang 2 kagalang-galang na matandang Diyos na ito. Hindi lahat ng eksperto sa antas Diyos sa Shengxia Empire ay kasing sikat ni Bai Shen, Bai Yiwen. May mga hindi kilala, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung gaano karaming eksperto sa antas Diyos ang mayroon sa imperyo. Hindi kailanman inihayag ng imperyo sa labas ng mundo.
Ang malinaw na nakalista ay mahigit 20 lamang, ngunit alam ng lahat na tiyak na hindi lamang iyon. Mukhang nakita ko na ang salamangkero sa antas Diyos na ito dati. Mukhang siya ang dating vice-presidente, FOVNTRUNG, ng akademya. Tama, si Vice-Presidente Sia Bojian, na nagbitiw 30 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan na si Vice-Presidente Sia Bojian ay isang salamangkero sa antas Diyos pala. Sa sandaling ito, medyo nagtaka si Sia Zhu, Ulong, bakit siya? Nagtatakang nagtanong si Zuo Mei, bakit? Sinabi ni Sia Zhu, nakita ko na siya dati. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta siya sa bahay namin. Tinawag siya ng tatay ko na lolo, Jia. Sabay na natigilan sina Feng Ziyu at Zuo Mei. Bamantong hininga si Feng Ziyu, hindi ko inaasahan na ikaw pala ay mula sa isang pamilya sa antas Diyos. Sinabi ni Sia Zhu, hindi ko rin alam. Hindi kailanman nabanggit sa akin ng tatay ko ang mga bagay na ito. Marahil ay may ilang espesyal na dahilan sa loob nito, ayaw niyang malaman ng iba. Sina Feng Ziyu at Zuo Mei ay matalino ring hindi na nagtanong pa. Matapos lumitaw ang dalawa, ang kabalyero sa antas Diyos mula sa militar ay lumipad patungo sa tore ng banal na pagbaba. Naglabas ito ng malakas na kapangyarihan, hinaharangan siya sa labas. Bai Shen, lumabas ka para makipagkita, sigaw niya ng malakas. Sa harap ng tore ng banal na pagbaba, kumislap ang isang sinag ng liwanag, lumipad palabas si Bai Yiwen. Ang paglitaw ni Bai Yiwen ay agad na nagdulot ng pagkamangha. Ito ay dahil sa kanyang napakalaking kasikatan. Sa pangalan, si Bai Yiwen ang pinakamakapangyarihang tagapagsalita ng imperyo. Ang kanyang mga nagawa ay masyadong maningning, binansagan siyang sa THN, Killing God, ng mga tao mula sa ibang bansa. Isang suntok ng Diyos na kayang pumatay kahit ng isang eksperto sa antas Diyos. Tiningnan ni Bai Yiwen ang dumating. Si banal na General Wang Shenjiang, pala. Bakit ka na parito? Ang kanyang malakas na boses ay kumalat, umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Nang marinig ang tatlong salitang, banal na General Wang, sa wakas ay may nakaalala kung sino ang taong ito. Naalala ko na, siya si banal na General Wang Lin, na binyansagang sa Wuong, Killing King. Hindi nalalayo kay Bai Shen. Wow! Isang sa THN, isang sa Wuong. Ano kaya ang mangyayari dito? Pakiramdam ko, may malaking mangyayari. Sa gitna ng himpapawid, sinabi ni Wang Lin ng may malalim na boses, nais kong itanong, bakit binago ang mga patakaran ng pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito? Tumawa. Si Bai Yiwen ng malakas, nagbago ako ng mga patakaran, kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Kinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay, syempre hindi kailangan. Ang banal na general na ito ay mausisa lamang. Tutal, sa panig ng militar, may mga tao rin kami sa loob. Nais kong malaman ang kalagayan nila. Sinabi ni Bai Yiwen, napakaligtas nila. Kung may panganib sa loob ng tore ng banal na pagbaba, wala nang ligtas na lugar sa buong lahi ng tao. Sinabi ni Wang Lin, nais kong pumasok at tumingin. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, Wang Lin, nagbibiro ka ba? Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. May karapatan ka bang pumasok? Bawat taon, binibigyan namin kayo ng 100 pwesto sa tore ng banal na pagbaba, sapat na yang pagiging magalang. Kung hindi ka mapakali, sa susunod na taon, ang mga pwestong ito ay hindi na ibibigay. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Wang Lin, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga dahilan nito ay siya lamang ang nakakaalam. Sa sandaling ito, lumipad palapit si Sia Bojian. Ginoong Bai Shen, maaari po bang pumasok ang matandang ito para tumingin sandali? Ang mga estudyante mula sa aming Hakin Academy ay 400. Medyo hindi ako mapakali. Ang sabihing hindi mapakali ay kasinungalingan, ang pagnanais na mag-imbestiga ang totoo. Umiling pa rin si Bai Yiwen, hindi pwede. Ang ganitong sagot ay lalong nagparamdam sa dalawa na may problema. Bamulong si Sia Bojian, narinig ko na si banal na General Lin Moyo ay nasa loob din. Bukod dito, siya ay iyong disipulo. Hindi kaya. Biglang may naisip si Wang Lin, malamig na sinabi, Bai Yiwen, hindi kaya ikaw.
Ang kanyang kilos ay tila nagsasabing, kapag hindi tayo nagkasundo, aatake ako. Hindi siya pinansin ni Bai Yiwen. Kung anong gusto mong isipin, isipin mo. Kung gusto mong umatake, sasamahan ka ng matandang ito hanggang sa huli. Tumawa si Wang Lin ng malakas, ang killing intent, Saki, sa kanyang katawan ay kumukulo. Bigla, isang malakas ngunit dalisay na killing intent ang bumagsak mula sa langit, naging isang higanting talam, saber, dumiretso sa ulo ni Wang Lin. Nagbago ng husto ang mukha ni Wang Lin, mabilis siyang umatras. Ang kaunting killing intent niya ay walang-wala kumpara sa killing intent ng talam ng digmaan na ito. Ang talam ng digmaan na puno ng killing intent ay hindi tumama, sumabog ito sa gitna ng himpapawid, gumawa ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, ang kumukulong killing intent ay binawi. Lumipad palabas si Yan Guangsheng mula sa tore ng banal na pagbaba. Batang may apelyidong Wang Lin, gusto mo na namang mabugbog? Si Yan Guangsheng ay hindi man lang magalang, wala ring respeto kay Wang Lin. Ang killing intent sa kanyang katawan ay kumukulo na, parang isang haligi ng usok na babala, tumusok diretso sa langit. Ang langit at lupa ay nagdilim, ang araw ay naging gabi. Dati, matapos paalalahanan ni Lin Moyu, si Yan Guangsheng ay naliwanagan. Ang kanyang killing intent ay naging mas dalisay, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa dati. Sa sandaling ito, lalong natakot si Wang Lin, hindi nang ahas magsalita. Alam ni Wang Lin na hindi siya kalaban ni Yan Guangsheng. Hindi niya lang inaasahan na si Yan Guangsheng ay lilito dito. Ito ay isang baliw, mas baliw pa kaysa kay Bai Yiwen. Bagamat si Bai Yiwen ay tinatawag na sa THN, iyon ay para lamang sa labas ng mundo. Sa mga tao ng kanyang sariling imperyo, siya ay napakabait pa rin. Ngunit iba si Yan Guangsheng. Kapag sumiklab na ang kanyang pagiging mamamatay tao, wala siyang pakialam kung sino ito, papatayin niya lahat. Hinawakan ni Yan Guangsheng ang kanyang talam at itinuro kay Wang Lin. Hindi ba't gusto mong humingi ng turo? Humanap tayo ng lugar at maglaban hanggang kamatayan. Kaunting kibot lang, laban hanggang kamatayan. Lihim na nagmura si Wang Lin. Baliw ang taong ito. Hindi siya sumagot. Hindi siya nang ahas sumagot. Kung pumayag siya, baka ang munting buhay niyang ito ay dito na magwakas. Ngumiti si Xia Bojian ng mabait, Ginoong Yanshen, kung mayroon man, pag-usapan natin ng mahinahon. Nag-aalala lamang kami sa sitwasyon ng mga estudyante. Tumawa si Yan Guangsheng ng mapakla, nag-aalala ka pa sa puwet mo. Tigilan mo na ang kalokohan dito para sa matandang ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung gusto mong pumasok, imposible. Pero kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kapag napatay mo ang matandang ito, papapasukin ko kayo. Agad na napunta ang dalawa sa isang sitwasyong wala ng atrasan, caught in a bind. Paano lalaban? Hindi talaga kayang labanan. Sa sandaling ito, dahan-daang umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Presidente Xia, kung hindi ka naniniwala sa akin, simula sa susunod na taon, ang tore ng banal na pagbaba ay aalis na sa Hakin Academy. Biglang nagbago ang itsura ni Xia Bojian. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung sino ang tunay na may-ari ng tore ng banal na pagbaba. Ang tore, sa pangalan, ay pag-aari ng Hakin Academy, at ganoon na nga sa loob ng maraming taon. Ngunit sa puso niya, malinaw na ang relasyon nila ay kooperasyon lamang. Kung hindi masaya si Meng Anwen, maaari siyang umalis sa Hakin Academy anumang oras. Naniniwala siyang anumang akademya ay magbubukas ng daan para salubungin ang pagdating ng tore ng banal na pagbaba. Kung sasabihin niyang tumigil, wala siyang ganoong kalaking impluwensya. Ngayon, mukhang ang tatlong nangungunang eksperto sa antas Diyos ng lahi ng tao sina Meng Anwen, Bai Yiwen, at Yan Guangsheng ay nasa iisang panig. Ang kombinasyong ito, sino ang mangangahas na galawin? Bukod dito, alam niya na maliban sa tatlong ito, may iba pang mga nilalang nakapantay nila. Sila ay matatalik na kaibigan, kahit na magkakaibigang handang mamatay para sa isa't isa. Kung talagang maglalaban, hindi malayong ang Hakin Academy ay mapipinsala ng kalahati. Sa isang iglap lamang, maraming naisip si Xia Bojian.
Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Ako ang naging mapusok. Ginoong Anshen, huwag po kayong magalit." Pagkasabi nito, umatras na siya. Hindi na nagsalita pa si Meng Anwen. Sa sandaling ito, sa itaas ng tore ng banal na pagbaba, nagliwanag ito. Ang buong tore ay umuga ng malakas. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanti at maringal na pormasayon, array diagram. "Ako si Meng Anwen, may nais sabihin muna. Sa militar, ang mga banal na general ng inyong paksayon ay hindi papayag ang tumapak kahit kalahating hakbang sa tore ng banal na pagbaba. Banal na General Wang Lin, ngayon, ikaw ang unang lumabag sa patakaran. Ituturing kong ito ang iyong unang pagkakasala. Ang ataking ito ay isang maliit na parusa, bilang babala." Ang boses ni Meng Anwen ay hindi kumukulo sa killing intent tulad ng kay Yan Guangsheng, ngunit nagpabago ito ng husto sa itsura ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naalala niya kung gaano nakakatakot si Meng Anwen sa kanyang alaala. Naalala niya kung paano hinawakan ni Meng Anwen ang tore ng banal na pagbaba sa kanyang kamay. Ngayon, hindi na siya makapag-isip pa ng marami. Ang pagprotekta sa buhay na ito ang pinakamahalaga. Isang banal na apoy, divine flame, ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Lilang apoy ang tumira diretso sa langit. Ang lakas ng kanyang buong katawan ay kumukulo. Hindi pwedeng hindi kumulo. Kung hindi kumulo, mamamatay siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay. Bilang isang kabalyero sa antas Diyos, kapag binuksan ang kalasag, sapat na ito para pigilan ang mga atake ng isang hari ng demonyo, Demon King. Ngunit ngayon, hindi niya iniisip ang pagtakas. Ang kanyang aura ay nalock na, kahit gustuhin niyang tumakas, hindi niya magagawa. Sa sandaling mabuo ang pormasayon, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang buong katawan ni Wang Lin ay nagliwanag ng husto. Pinakamataas na depensa, maximum defense. Ang pinakamataas na kakayahan sa depensa ng isang kabalyero, gaano kalakas? Ito ang pinakamahusay na kakayahan para protektahan ang buhay noong nasa mababang antas pa. Ngayon na nasa antas Diyos na siya, ang kakayahan ay umangat na sa sukdulan, lalong naging hindi magagapi sa estado ng pinakamataas na depensa. Ngunit kahit gayon, nararamdaman pa rin ni Wang Lin na siya ay nasa ilalim ng banta na tiyak na ikamamatay. Ang kidlat ay tumama sa kanyang katawan, agad na sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Ang buong lungsod ng Hakin ay naliwanagan ng husto, tila may ilang araw pang lumitaw sa kalangitan. Sa isang sigaw ng paghihirap, si Wang Lin ay lumipad palabas mula sa kidlat, may dalang itim na usok, na wala sa kalayuan. Kahit na na-activate niya ang pinakamataas na kakayahan sa depensa, malubha pa rin siyang nasugatan sa ilalim ng atake ni Meng Anwen. Pinunasan ni Xia Bojian ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang lakas ni Meng Anwen ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang hindi ka panipaniwala. Sa kanyang alaala, ang huling beses na umatake si Meng Anwen ay ilang dekada na ang nakalipas. Sa panahong iyon, nagdulot ito ng takot sa buong mundo. Sa sandaling iyon din nagkaroon ng alitan si Meng Anwen sa ilang malalaking personalidad sa militar. Sina Meng Anwen at Bai Yiwen ay parehong mga banal na general, mayroon ding malaking impluwensya at kapangyarihan sa militar, ngunit hindi sila kasando ng mga tao mula sa ibang paksayon. Kung saan man pumunta ang tore ng banal na pagbaba, ang mga banal na general ng kabilang paksayon sa militar ay aatras, iiwas. Alam ito ng mga nasa antas nila. Ngayon, si Wang Lin ay pinarusahan dahil sa paglabag sa patakaran. Dahil nangyari na ito ngayon, kahit anong gawin ng tatlong sina Meng Anwen, maaari lamang siyang tumayo at manood. Hindi man lang siya maaaring makialam. Nang makitang umalis si Wang Lin ng mukhang kawawa, ngumisi si Yan Guangsheng, basura talaga. Dati ng basura, ngayon mas basura pa. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, ang basura ay basura magpakailanman. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yan Guangsheng si Xia Bojian. May kailangan ka pa ba? Nagmamadaling sinabi ni Xia Bojian, wala na po, wala na. Mauna na po kayong maging. Abala, mga ginoo, maghihintay na lang ako sa labas. Pagkasabi nito, mabilis na lumipad palayo si Xia Bojian mula sa tore ng banal na pagbaba.
Sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng ay pumasok na rin pabalik sa tore ng banal na pagbaba. Kahit anong ginagawa nila ngayon sa loob ng tore, hindi nang ahas si Xia Bojian na magsalita ni isang salita. Hindi kayang banggain, naisip ni Xia Bojian. Sakto namang napalingon siya at nakita si Xia Zhu na nakatayo hindi kalayuan. Mabilis niyang binago ang direksyon, lumipad patungo kay Xia Zhu. Hindi inaasahan ni Xia Zhu na lalapit si Xia Bojian. Kusa siyang tumawag, "Lolo, Jia Jia." Diretsahang sinabi ni Xia Bojian, "Munting Zhu, Little Zhu, sumali ka rin pala sa Hakin Academy, ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Dongyang?" Tila may kaunting paninisi ito kay Xia Dongyang, ama ni Xia Zhu. Hindi pa nakakasagot si Xia Zhu nang bamantong hininga si Xia Bojian, "Galit pa rin sa amin si Dongyang." Malaki talaga ang galit niya, ano? Napakaraming taon na ang lumipas, di naramdam pa rin niya. Hindi sumagot si Xia Zhu. Ang mga bagay ng nakaraang henerasyon, hindi niya rin alam ng husto. Hindi rin ito nabanggit sa kanya ni Xia Dongyang. Sinabi ni Xia Bojian, "Kung nag-aaral ka sa Hakin Academy, mabuti yan. Nandito si Lolo. Sa hinaharap, walang mangangahas na mang-api sa iyo sa akademya." Ngumiti si Xia Zhu, "Makakaasa po kayo, Lolo. Walang mang-aapi sa akin sa paaralan." Sa sandaling ito, tumingin si Xia Bojian kay Feng Ziyu. "Ikaw ay mula sa pamilyang Feng, tama?" Alam ni Feng Ziyu na hindi na niya may tatago pa, kaya sinabi niya, "Si Feng Ziyu po, nagbibigay galang kay Ginoo."